Ang interesanteng kwentong ito ay tungkol sa kinakatakutan ng karamihan, at ito ay tungkol sa ating bida na may Petro na pangalan. Ang nakakamangha sa taong ito ay hindi lamang sa kanyang kakayahan na pambihira, dahil hindi pa rin siya kumukupas kahit na siya ay matanda na. Sa hindi malaman na dahilan si Petro ay sinentensyahan ng kamatayan ng walang iba kundi ang organisasyon na kanyang pinagtatrabahuhan. Ang ating bida ay nakamaskara ng nakakatuwa, ngunit ang lalaki ay agad naman siyang nakilala. Dahil sa lupit at galing ni Petro, siya ay hindi pa rin mapatay kahit kalabanin pa siya ng libo-libong tao. Ang lalaking natitirang buhay ay hindi makapaniwala na hindi nila mapatay ang ating bida kahit sa dami nilang nagbabalak pumatay sa kanya. Ang lalaki ay nagtaka na kung ano nga daw ba ang sekreto sa alamat ng ating bida. Si Petro ay nagsimulang lumapit at balak sabihin ang sekreto kung bakit siya magaling at malupit. Ang ating bida ay nagsimulang magtanggal ng maskara habang ang lalaki naman ay nanlaki ang mga mata at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Si Petro ay nagsimulang manigarilyo at nagsimulang maghanda para tapusin ang loko. Noong nakaraang 3 buwan ang eksena ay nalipat sa isang masikip na iskinita. Mula sa kabilang linya ng telepono ay may nagsasalitang tao at sinabing hindi na magtatagal ng 3 buwan ang buhay ng matandang si Petro. Mula sa kanyang mesa ay puno ng gamot na nireseta at ito ay dahil sa may sakit siyang malala. Ang ating bida ay hindi takot mamatay dahil inalay niya na ang kanyang buhay sa maraming misyon na handa niya ng ikamatay. Sa loob ng 50 taon na pagtatrabaho bilang mamamatay tao, ang pagsisisi ay hindi naramdaman ni Petro. Habang pinagmamasdan ng ating bida ang aklat tungkol sa pagkuha ng litrato, siya ay napagtanto na hindi pa siya nakuhanan ng litrato magmula noong ipanganak siya dito sa mundo. Mula sa labas ng kanyang lugar na binabantayan, may biglang pumasok na dalaga at napadaan. Ito ay kinausap si Petro at tinanong na kung may aklat nga daw ba itong binebenta para sa mga pang-elementarya. Habang nakatalikod ang ating bida, ito ay ngumiti rin naman ng masigla at sinabing meron siya ng aklat na hinahanap ng dalaga. Ang ating bida ay sinabing meron sila ng bago at lumang aklat kaya naman ang dalaga ay sinabing bagong aklat ang kanyang gusto. Ipinahabol niya ding sinabi na para ito sa kanyang nakakabatang kapatid. Base sa uniforme ng babae si Petro ay nalaman kung saan ang paaralan na kanyang pinanggalingan. Ang dalaga ay namangha dahil sa kulay green na tag ay nalaman ni Petro na isa na siyang 3rd year sa paaralan. Ang ating bida ay sinabi rin naman na wala siyang hindi alam sa paligid ng lugar na kanyang binabantayan. Ang dalaga ay nagulat sa kanyang nakita dahil sa inilabas na kompletong set ni Petro. Ang babae ay sinabing wala siyang sapat na pera para mabili ang mga libro na ito, ngunit si Petro ay handang ibigay ng libre ang aklat dahil sa hindi niya naman na daw kailangan pa ng pera. Matapos punitin ang cover ng aklat, ang matandang si Petro ay sinabing wala nang magagawa ang dalaga kundi tanggapin ang mga ito. Mula sa tahimik na silid, ang ating bida ay pinayuhan ang dalaga na mahalin nito ang kanyang kapatid hanggat may pagkakataon dahil kung hindi ay siguradong magsisisi ito sa bandang huli. Dahil sa pagiging mabait ni Petro, ang dalaga ay hindi na alam kung ano nga ba ang itatawag nito sa kanya. Si Petro ay pabiro din namang sinabi na kung bakit hindi na lang siya nito tawaging boss, na sinang-ayunan na lang naman ang babae. Habang itinatali ang aklat na ibibigay sa dalaga, tinanong nito na kung may pagsisisi nga daw ba ang ating bida sa nakaraan nito. Ayon kay Petro matagal na siyang nabuhay, kaya naman marami-rami na raw ang kanyang mga pinagsisisihan. Habang inaalala ang nakaraan ng isang bata, si Petro ay sinabing wala na silang magagawa sa nakaraang tapos ng mangyari. Ang ating bida ay pinayuhan ang dalaga na siguradong hindi pa nito naiintindihan ang kanyang mga sinasabi, kaya naman mahalin na lang daw nito ang kanyang kapatid ng buong puso at huwag gumawa ng bagay na kanyang pagsisisihan. Ang dalaga ay naghandang patayin si Petro, ngunit habang nakatalikod ay binalaan niya itong umalis na lang upang hindi niya na ito patayin pa, na ikinagulat naman ng dalaga na marinig na kung paano nalaman ni Petro ang kanyang balak. Ang ating bida ay sinabing kabisado niya ang lahat ng mukha ng estudyante sa binanggit na eskwelahan ng dalaga kanina na nagpakaba naman kay Yuna. Si Petro ay sinabing kabisado niya na ang amoy ng dugo simula pa noong pagkabata, kaya naman hindi raw maitatago ni Yuna ang amoy ng dugo sa kanyang patalim kahit na gumamit pa ito ng matapang na pabango. Matapos malaman ang kanyang balak na pagpatay, si Yuna ay nagpatuloy para tapusin ang ating bida. Si Yuna ay bigla na lang natigilan matapos lumingon ni Petro at iniisip na mukhang siya ang mamamatay kahit na siya ang may hawak ng patalim. Dahil sa ginawang pagsindak ng ating bida, si Yuna ay bigla na lang napaatras. Si Petro ay muling sinabi na kunin na ng dalaga ang aklat at umalis dahil sa alam niya daw na hindi ito nagsisinungaling tungkol sa kapatid nito. Dahil sa tagal niya na sa trabaho bilang killer alam na daw ni Petro kung nagsisinungaling ang isang tao sa pamamagitan lamang ng mga mata nito. Ang ating bida ay nalaman na nanggaling si Yuna sa honor orphanage tulad niya. May binanggit rin si Petro sa mangyayari kung sakaling pumalpak ang dalaga sa kanyang volunteering project.
Ang ating bida ay sinabing oras na para isagawa ang Plan B at bigla na lang sinugod si Yuna. Ang dalaga ay nagtaka na kung ano nga daw ba ang tinutukoy ni Petro na Plan B. Ang dalawang killer ay bigla na lang sumulpot at naghanda para tapusin sila Petro. Habang pinagbabaril sila ng dalawang lalaki, sila ay pansamantalang nakatago. Si Petro ay ipinaliwanag na tatapusin nila ang dalaga kapag pumalpak ito sa volunteering project. Si Yuna ay napansin na may tama ng bala sa tagiliran ng ating bida. Habang patuloy silang hinahabol ng mga killer para patayin, si Petro ay biglang inilabas ang kanyang baril, ngunit sa hindi inaasahan ay nagawa na nilang ma-hostage si Yuna. Ang ating bida ay nagulat dahil ang isang lalaki ay mabilis nakalapit sa kanya at nasuntok siya ng solido, habang iniisip na hindi na sumusunod sa kanyang kagustuhan ang kanyang katawan. Ang killer ay mayabang namang tinanong na kung siya na nga daw ba talaga ang legendary killer na si Petro. Ilang sandali pa, may panibagong lalaki ang dumating at sinipa ang ating bida. Ang kalbong lalaki na may pugitang tato sa ulo ay kilala sa codename bilang Octopus. Ayon sa kanya, kahit gaano ka-legendary si Petro, ay mukhang hindi na nito kaya panglabanan ang kanyang sakit na cancer. Ang ating bida ay sinabing kabulshitan lang ang sinasabi ng kalbong lalaki at tinanong na kung bakit siya gustong patayin ni Octopus. Ang kalbo ay sinabing hindi na komportable ang kanilang boss sa kanya na ipinagtaka at ikinagulat naman ng ating bida na malaman. Ayon kay Octopus may libo-libong tao na daw ang naghahunting kay Petro at ito ay dahil sa nakapatong na pabuya sa ulo ng ating bida na nagkakahalaga ng 7.6 bilyon na dolyar. Si Petro ay napansin na halaga ito ng kanyang pera na nasa kanyang bank account na sinang-ayunan naman ni Octopus at sinabing ito ang halaga ng pinagtrabahuhan ng ating bida sa buong buhay niya. Ang kalbo ay sinabing mapupunta na ang pinaghirapan ni Petro sa ibang tao. Bigla ding nagbago ang reaksyon nito habang sinasabi na mamamatay na ang ating bida sa kanyang mga kamay upang mapasa kanya ang pabuya sa ulo ng ating bida. Matapos ang isang malakas na sapak sa mukha, ang lalaki ay pinaulanan pa ng maraming suntok ang ating bida. Ang ating bida ay napatilapon sa lakas ng suntok, napansin rin nila na mukhang nawalan na ng malay si Petro. Kinabahan rin daw ang mga asasin na kalabanin ang legendary na si Petro, ngunit madali lang daw pala nila itong mapapatay. Ang ating bida ay may ibinatong bagay at sinabing regalo niya ito sa kanila, na ikinagulat naman ni Octopus matapos mapansin na isa itong flashbang. Matapos magkaroon ng napakaliwanag na flash sa loob ng gusali, ang isang lalaki ay napagtanto naman na sinadya ng ating bida na mapagpatilapon sa isang sulok upang magkaroon ng pagkakataon na makatakas. Habang nasa isang sulok si Yuna, si Octopus ay inutusan ang dalawang lalaki na hanapin si Petro dahil siguradong hindi pa daw ito nakakalayo ng dahil sa kanyang tama sa tagiliran. Ang eksena ay nalipat sa isang children's park kung saan nandito ang ating bida at hindi na kaya pang makapagpatuloy sa pagtakbo. Ang ating bida ay iniisip na hindi niya nagawang makapagbigay ng magandang laban kanina at ito ay dahil sa kanyang sakit at sa matandang edad. Habang nawawalan na siya ng malay, si Petro ay muling inalala na puro trabaho na lang bilang killer ang kanyang ginawa buong buhay. Habang inaalala ang kanyang matinding pagsasanay simula noong pagkabata, naalala niya rin noong panahon na naging espiya siya mula sa Russia habang tinitiis ang matinding lamig ng panahon. Naalala niya rin ang panahon na nakigera siya ng mag-isa sa Middle East upang talunin ang mga terorista. Dahil sa kanyang pagtanda, ang tumatayong boss ng organisasyon ay nagsimulang magduda sa kanyang kakayahan bilang number 1 killer. Matapos ilaan ang kanyang buong buhay sa trabaho, si Petro ay nagsimulang mainis dahil sa balak na pagpatay sa kanya ng organisasyon. Habang iniisip na hindi pwedeng mapunta sa mga kalaban ang kanyang pera, naalala rin naman ni Petro ang tungkol sa batang babae. Hindi nagtagal ang ating bida ay tuluyan ng nawalan ng malay sa gitna ng malakas na ulan. Ang eksena ay nalipat sa base ni Octopus, kung saan nagluluto ang dalawang lalaking killer. Nasayangan rin sila dahil sa hindi nila nagawang mapatay si Petro at mapasa kanila ang malaking pabuya. Habang pinag-uusapan na dapat nilang mapatay ang ating bida para yumaman, si Petro ay dumating at napansin ang kauna-unahan niyang litrato na hawak ng lalaki. Ang lalaki ay inakala na si Petro ang bagong dating dahil sa parehong damit sa litrato. Habang kinakapa ang kanyang katawan siya, ay hindi rin daw makapaniwala sa nangyari sa kanyang sarili. Ang lalaki ay nagsimulang lumapit at sinabihang nasa maling lugar ang estudyanteng katulad ng ating bida. Si Petro ay hinawakan ang kamay ng lalaki at sinabing huwag sayangin ang kanyang oras at dalhin na lang daw nila siya sa kinaroroonan ni Octopus. Matapos magkatinginan ng dalawang lalaki, napagtanto nilang nasa parehong linya lang sila ng trabaho. Ang lalaki ay nagsimulang bumuelo para sumuntok, ngunit ito ay madali lang na napigilan ng ating bida. Nagtaka ang lalaki dahil sa paano daw nagawa ng isang binata na mapigilan ang kanyang suntok. Matapos maalala na walang nagawa ang matandang Petro kanina, ang ating bida ay madali lang na dinurog ang kamay ng lalaki sa isang mahigpit na grip strength.
Ang isang killer ay sumugod mula sa likod ni Petro, ngunit mabilis niya lang naman itong pinaulanan ng suntok sa katawan. Ang isang kalaban ay naglabas ng patalim at tinanong kung saan nanggaling ang binata. Ayon sa ating bida, isang third-rate lamang ang pagiging magaling sa patalim, na ipinagtaka naman ng lalaki. Second-rate din daw ang pagiging magaling sa lahat ng sandata. Matapos gawing sandata ang galamay ng pugita, sinabi ni Petro na first-rate ang tawag sa sinumang kayang gawing sandata ang anumang bagay. Ang kalaban ay nagulat at nagtaka sa ginagawa ng binata, ngunit ito ay walang alinlangan na sumugod. Si Petro ay ginawang latigo ang galamay ng pugita at dinisarmahan ang kalaban na kanya namang ikinagulat. Ang ating bida ay pinuluputan ang leeg ng lalaki at nagsimulang ibalibag ito sa paligid. Mula sa kumukulong si Petro ay isinilagpak ang lalaki mula rito. Habang nanghihina ang kalaban at malapit ng mamatay, tinanong nito na kung sino nga daw ba talaga ang binata. Matapos pulutin ang litrato, tinanong ng ating bida na kung ito nga lang daw ba ang hawak nila na pagkakakilanlan ni Petro. Sa hindi malaman na dahilan, ang ating bida ay muling bumalik sa kanyang batang pangangatawan. Ang kanyang litrato ay kanya ding sinunog habang sinasabi na kahit ilang libo pa silang maghanap sa kanya, ay hindi na nila siya mahahanap pa dahil sa patay na daw ang matandang si Petro. Habang nasa kalagitnaan ng biyahe, makikita sa loob ng sasakyan si Yuna at si Octopus. Ayon kay Octopus, malapit nang lumabas ang opisyal na anunsyo ng pagka-wanted ni Petro, kaya naman kailangan niya daw itong mapatay bago pa siya maunahan ng iba. Ang eksena ay nalipat sa ibang lugar, kung saan ang ating bida ay pumasok sa isang restaurant. Habang nagtataka kung paano siya bumalik sa binata niyang katawan, ang eksena ay nalipat sa stasyon ng tren. Ang mga tao sa paligid ay may pinagmamasdan at ito ay walang iba kundi ang macho na si Petro na nagtataka sa mga nangyayari. Napansin ng ating bida na nawala ang pagkatama ng baril sa kanyang tagiliran at nawala na rin ang cancer sa kanyang katawan. Dahil sa kakaibang nangyari, si Petro ay napagtanto na hindi na siya makikilala ng mga kalaban na nagbabalak siyang patayin. Dahil sa muling pagbabalik ng kanyang malalaking muscle, siya ay nagpa siyang maghanap ng bagong masusuot. Mula sa isang sulok, ang ating bida ay napalingon sa dalawang lalaking nag-uusap na tila ba ito ay mga gangster. Habang sila ay nag-uusap tungkol sa kanilang pagkagangsta, sila ay tinawag ng ating bida na mga bata. Ayon sa kanya, bawal ang manigarilyo sa lugar na ito, kaya naman pinapalabas niya ang dalawang gangsta. Tinanong ng lalaki na kung sila nga daw ba ang kausap ni Petro na kanyang sinang-ayunan. Ang lalaki ay binalaan ng ating bida na huwag maging basto sa kanila dahil kung hindi ay talagang makakatikim daw ito ng gulpi. Ang matabang gangsta ay sinampal si Petro at sinabing umalis na ito habang hindi pa masyadong nag-iinit ang kanyang ulo. Ang ating bida ay lumayo sa dalawang gangsta at bigla na lang inilak ang pintuan ng CR. Dahil sa ginawa ni Petro, ang dalawang lalaki ay napansin na mukhang nababaliw na daw ang binata. Ang ating bida ay nagsimulang mag-warm up ng muscle at sinabing tuturuan niya ng leksyon ang dalawa kung paano gumalang sa matatanda. Dahil sa ginagawang pambabastos ni Petro sa kanila, ang isa ay muling naghanda para sampalin ang ating bida. Ang binata ay kumilos ng mabilis at inatake ang leeg at katawan ni Taba. Matapos ang mabilisang combo, ang isang kalaban ay tuluyan ng bumagsak at nawalan ng malay. Ang isang gangsta ay naglabas ng patalim, ngunit si Petro ay sinabing mali ang lalaki sa paraan ng paghawak nito sa patalim. Ang lalaki ay muling nagulat matapos sabihin ni Petro na masusugat nito ang kanyang sarili sa pamamaraan nito. Ang gangsta ay nagsimulang mainis sa ating bida, habang si Petro naman ay patuloy tinuturuan ang lalaki sa dapat nitong gawin. Ang kalaban ay tuluyan ng sumugod, ngunit madali lang na inagaw ni Petro ang patalim nito at pinagtutusok ang katawan ng lalaki. Matapos maramdaman ng lalaki ang ginawang pagtusok ng ating bida, siya ay bigla na lang napasigaw sa pag-aakalang katapusan niya na. Si Petro ay sinabing mag-relax lang ang gangster dahil sa hindi naman daw nito ginamit ang matalas na parte ng patalim. Ang lalaki ay nagtaka kung sino nga daw ba talaga ang binata, ngunit ang ating bida ay binanggit ang tungkol sa iligal na pinag-uusapan ng dalawa kanina. Habang sinasaktan ni Petro ang balikat ng lalaki, binalaan niya naman itong mamamatay lang ang kupal kapag sinubukan nitong kilalanin pa siya. Ang gangsta ay bigla na lang naihinang dahil sa matinding takot, kaya naman sinabi ni Petro na hindi niya na ito magagamit pa, na ipinagtaka naman ng gangsta. Ilang sandali pa nakalabas na ang ating bida sa banyo at nakitang nawala na ang laman ng kanyang bank account. Matapos agawin ni Petro ang Amerikana ng gangsta, si Petro ay nagpa siyang maghiganti sa mga taong nagbalak pumatay sa kanya at kumuha ng kanyang pera. Habang naglalakad si Petro, siya ay narinig ang dalawang estudyante na nakakuha ng scholarship sa Glory Group. Ang ating bida ay lumaki sa loob ng Honor Orphanage kung saan isa lang itong maliit na religious facility noon. Makalipas ang 50 taon, ang pasilidad ay lumaki ng sobra na mas kilala na ngayon bilang Glory Group. Dahil sa dami ng koneksyon na meron ang Glory sa iba't ibang lugar, ginagamit lamang ito ng organisasyon para maging maskara sa masasama nilang ginagawa.
Ayon kay Petro siya ang dahilan kung bakit lumaki ang impluensya ng Glory, kaya naman siya lang din daw ang makakasira sa organisasyon na ito. Mula sa isang warehouse, ang lalaki ay natutuwa dahil sa pagpunta ni Octopus ng mag-isa sa kanyang teritoryo. Ayon kay Octopus hindi naman daw ka-level ng lalaki si Petro, kaya naman sapat na daw ang kanyang kakayahan para tapusin ang lalaki. Ayon kay Canor masyado ng gahaman ang Glory Group, ngunit si Octopus ay sumingit sa pananalita ng lalaki at sinabing mas maganda kung tatapusin niya na lang ng mabilis ang lalaki. Si Canor ay kumpiyansa lang at hindi kinabahan sa pagbabanta ni Octopus dahil sa may kasama itong mga mersenaryo sa paligid na agad pinaligiran ang kalbong may tato sa ulo. Si Canor ay iniisip na hindi member ng 12 Disciples si Octopus kaya naman nagtaka siya na kung bakit napakakumpiyansa nito. Ang apat na maton ay sabay-sabay nang sumugod kay Octopus, ngunit makalipas ang ilang sandali, bigla na lang nanginginig sa takot si Canor. Habang sinasabi na nakulangan siya sa inihandang sorpresa ni Canor, makikita rin naman na parang naging pugita ang naging kilos ng katawan ni Octopus dahil sa katawan nitong tila wala ng mga buto at nababale ayon sa kanyang kagustuhan. Mula sa pagkakakilala ni Octopus, siya ay isang rank B na may napaka-flexible na katawan at number 1 rin sa Korea pagdating sa Jiu-Jitsu. Habang kinakabahan si Canor, siya ay wala nang nagawa sa pasugod na si Octopus. Ang eksena ay nalipat sa base ni Octopus, kung saan nakita niya ng patay ang dalawa sa kanyang mga tauhan. Si Octopus ay wala nang nakuhang ebidensya sa security camera, ngunit sigurado daw na si Petro ang may kagagawan nito. Ayon kay Octopus kailangan nilang maunahan ang iba kaya naman mag-report daw si Yuna sa kanya kapag nahanap na nito si Petro. Habang inaalala ang ginawa ng ating bida kanina, siya ay sumang-ayon na lang naman sa sinabi ni Octopus. Matapos makapasok sa loob ng kwarto, sila ay napansin ang ating bida, habang ang lalaki naman ay nagtakang may tao dito sa loob dahil sa pagkakaalam niya ay nakasarado ang kanilang restaurant. Tinanong ng lalaki na kung sino ang binata at nagtaka na kung may meeting na daw ba ito sa kanila. Si Petro ay sinabing wala siyang meeting para sa kanila, ngunit may hinanakit daw siya sa kanila. Tinanong ni Octopus na kung nawalan nga daw ba ito ng pera, na sinang-ayunan naman ng ating bida at binanggit na nawalan siya ng halagang 7.6 bilyon. Habang maamong nakangiti, si Octopus ay nagsimulang magseryoso at sinabing isarado nila ang pintuan. Ang kalbo ay napansin na konektado ang binata kay Petro, kaya naman hindi na daw ito makakalabas pa ng buhay sa lugar na ito. Si Octopus ay nagsimulang pagmasdan ang binata at iniisip na kung ano nga daw ba ang plinaplano nito. Habang naghahanda ng baril ang lalaki, iniisip naman ni Octopus na kung sekretong anak nga daw ba ni Petro ang binata o kaya naman daw sekreto niya itong disipolo. Si Octopus ay binigyan ng dalawang pagkakataon ng ating bida. Ang una ay sabihin nito kung nasaan si Petro upang makalabas ito ng buhay sa lugar na ito at ang pangalawa naman daw ay babarilin nila ang binata sa hindi nito pagsabi ng impormasyon. Si Petro ay agad sinabing wala siyang gusto sa mga pagpipilian, ngunit handa raw siyang magdagdag ng pangatlong pagpipilian at sinabing siya ang hinahanap nilang si Petro. Pinaalam din ng ating bida na siya ang pumatay sa mga kasamahan ni Octopus, na kanya namang ikinainis at muling tinanong na kung anong sinabi ng ating bida. Si Petro ay inasar si Octopus dahil sa napakabingi daw nito para sa kanyang batang edad. Ang kalbo ay iniisip na kung totoong ang binata nga daw ba talaga ang pumatay sa kanyang mga kasama at hindi si Petro. Nagtaka rin si Octopus na kung bakit nga raw ba sila inatake ng binatang ito. Ang kalbo ay ipinaalala na totoong baril ang kanilang hawak at muling tinanong na kung anong relasyon ng binata kay Petro. Si Petro ay napansin si Yuna sa grupo at sinabing may isang paraan siya para malaman ni Octopus ang gusto nito sa kanya. Ang ating bida ay sinabing subukan siyang patayin ng kanyang mga kalaban. Si Octopus ay natuwa sa sinabi ng binata at inutusan ang kanyang tauhan na barilin ang ating bida. Ang lalaki ay bigla na lang natamaan ng chopstick sa leeg at baril nito na nagawang maharang ang butas. Dahil sa nangyari agad bumagsak ang isang kalaban. Si Yuna ay napansin na tumama sa vital point ang chopstick na agad tumapos sa lalaki. Matapos kumuha ng panibagong chopstick, ang dalaga ay napansin na halos kasing edad niya lang ang binata, ngunit wala siyang kilala na kayang gawin ang ginawa ng ating bida. Si Octopus ay namangha sa ipinakita ng binata. Ayon sa kanya tsamba lang daw na tumama ang ginawang pagbato ng ating bida. Inalok niya rin ito na sumama na lang sa kanyang grupo, ngunit bigla na lang siyang naglabas ng baril at pinagbabaril si Petro. Ang ating bida ay mabilis kumilos at ginawang panangga ang mesa. Si Octopus ay nagsimulang tumawa dahil sa isang bata pa lang daw talaga ang binata at wala pang sapat na karanasan. Ayon kay Octopus wala sila sa pelikula na kayang gawing panangga ang mesa ng mga bala. Habang palapit si Octopus sa kinaroroonan ng ating bida, makikita rin naman ang pulang likido sa lapag. Siya ay naghanda ng tapusin ang binata, ngunit bigla na lang din siyang nagulat dahil sa chili oil lang daw pala ang inakala niyang dugo na nasa lapag.
Si Octopus ay nagsimulang mataranta at hinahanap kung saan nga ba nagpunta ang ating bida. Sa kanyang paghahanap, hindi nagtagal nang makita niyang nasa itaas ang binata. Si Petro ay binugahan ng chili oil sa mukha si Octopus. Matapos mahawi ang kamay na may baril, si Petro ay mabilis kinalasan ang baril ni Octopus at binanatan ito ng malakas sa mukha. Dahil sa bilis kumilos ng ating bida, si Octopus ay nagduda na kung isang binata nga lang daw ba talaga ang kanyang kalaban. Si Petro ay naghandang hawakan ang ulo ni Octopus at bigla na lang itong pinaikot. Matapos masilayan ang tila patay ng si Octopus, ang ating bida ay nagsimula na din namang umalis. Makalipas ng 10 taon na pakikipaglaban sa maraming kalaban, si Octopus ay ngayon lang nakatagpo ng kasing galing ng binata. Mula sa kanyang pagkabata, si Octopus ay nakagawa ng teknik na tanging siya lang ang may kayang gawin. Dahil sa flexible ng kanyang katawan, madali niya lang nagagawa na ma-chokehold ang kanyang mga nakakalaban. Dahil sa bagong tuklas na teknik, si Octopus ay kumpiyansang hindi na siya matatalo sa kahit sino. Matapos tumalikod ng ating bida, si Octopus ay nagsimulang hawakan ang ating bida at mabilis itong pinuluputan. Matapos baliin ang katawan ni Petro, si Octopus ay muling pinagsabihan ang ating bida at minaliit ito. Habang bigay todo si Octopus sa kanyang ginagawa, si Petro ay nagsalita sa isang sulok na ikinagulat namang makita ni Kalbo at nagtaka na kung paano napunta sa kanyang likod ang binata. Si Octopus ay nagtaka na kung paano nangyaring ang kasamahan niya ang kanyang hawak. Napagtanto niya rin na mukhang dahil ito sa hindi siya makakita ng malinaw ng dahil sa chili oil. Dahil sa 10 taon na siyang nasa linya ng trabaho na pagpatay, si Octopus ay naramdaman ng sa kamay ng binatang ito na siya mamamatay. Dahil sa kakayahan na ipinakita ng ating bida, iniisip ni Octopus na para bang mas malakas pa ang binatang ito sa mga 12 disciples. Ang kalbo ay nagsimulang makiusap kay Petro at sinabing mag-usap na muna sila. Dahil sa dagdag na oras na kanyang nakuha, si Octopus ay nagawang mahawakan si Yuna at sinabing ibibigay niyang reward ito sa binata. Ang dalaga ay ayaw sumama sa ating bida, ngunit si Petro ay pumayag sa kasunduan na makuha ang babae. Pinuri niya rin ang abilidad ni Octopus dahil sa bilis nitong mag-isip ng paraan para mailigtas ang kanyang sarili. Matapos nilang magkasundo, ang kalbo ay mabilis nang umalis habang sinasabi na gamitin ng binata ang dalaga hanggang sa magsawa ito. Siya ay iniisip rin naman na hindi magtatagal ay babalikan niya ang ating bida upang makapaghiganti. Ang ating bida ay muling tinawag ang kalbo at biglang pinayuhan si Octopus. Dahil sa pamilyar na payo, naalala ni Octopus na kapareho ito noon sa sinabi ng instruktor na si Petro. Matapos mapagtanto ang mga sinabi kanina ng ating bida na siya si Petro, si Octopus ay hindi makapaniwala at napagtanto na ang binatang ito talaga ang tunay na Petro. Matapos tanggapin ang kanyang kamatayan, ang ating bida ay tuluyan ng sumugod at mabilis nang tinapos ang kanyang kalaban. Ang eksena ay nalipat sa syudad, habang ang isang lalaking naka-handstand naman ay tuluyan ng nabalitaan ang tungkol sa nangyari sa grupo ni Octopus. Ang lalaki ay nagbigay ng Triple S rank na misyon sa lahat ng Glory members sa buong bansa para hantingin si Petro. Mula sa abalang syudad, ang isang bata ay may nakita sa itaas, ganon na din ang iba pang tao. Ang ating bida ay pinagmasdan ang tinitignan ng lahat, at ito ay walang iba kundi advertisement tungkol sa matandang siya na ginagamit para makakuha pa ng dagdag na donasyon ang Glory Group. Habang naglalakad palayo, si Petro ay kinuha ang isa sa mga flyers na ibinibigay habang iniisip na huwag nang mag-abala ang Glory Group na maghanap sa kanya dahil siya na daw mismo ang pupunta para sa kanila. Habang naglalakad, si Petro ay iniisip na kailangan niya ng maaasahang kasama upang mapabagsak ang Glory Group. Ang ating bida ay nakaisip na kung sino ang isa sa kanyang kukunin na kasama. Mula sa abandonadong public restroom, si Petro ay pumasok mula rito at napansin ang maraming homeless na natutulog sa lugar. Matapos niyang makarating sa isang sulok, ang ating bida ay tila may hinahanap sa pader. Matapos itulak ang piraso ng tiles, ang isang lagusan pababa ay biglang nagbukas. Si Petro ay namangha sa kanyang nakita dahil sa napakasosyal ng lugar na may maraming palamuti. Habang pinagmamasdan ang magandang lugar, si Petro ay bigla na lang tinutukan ng matalas na bagay. Ang ating bida ay binanggit ang mga mamahaling bagay sa lugar at sinabing hindi ito kailangan ng babae dahil sa bulag naman daw ito. Ang dalaga ay sinabi din naman na dahil sa pagdating ng binata, may ililigpit na naman siyang bangkay. Gamit ang pandaman ng dalaga, siya ay nalaman na isang binata ang lalaking dumating. Napansin niya rin na hindi ito nagmula sa grupo ng mga homeless. Matapos niyang maramdaman ang matinding pagkahayok sa dugo ng binata, si Karen ay bigla na lang sinugod si Petro at pinagkamalang tauhan ito ng Glory. Habang naglalaban ang dalawa sa buong lugar, ang mga gamit ay nagsimula na din namang masira ng dahil sa nangyayaring laban. Si Karen ay muling bumuelo para umatake at biglang ibinato ang kanyang sandata, na nagawa namang maiwasan ng ating bida.
Ang dalaga ay patuloy na sumugod habang ang ating bida naman ay nagtataka na kung totoong bulag nga daw ba talaga ang babae. Si Karen ay bigla na lang nawala sa balanse dahil sa ginawang counter-attack ng ating bida. Si Petro ay nagawang mabalibag si Karen sa malambot na sopa, habang siya naman ay nagawang makapagpalabas ng patalim. Napansin niya rin na bigla na lang nawala ang pagkahayok sa dugo ng binata. Si Karen ay sinabi na mukhang naaawa ang binata na pumatay ng isang bulag na babae, ngunit kahit anong mangyari ay kailangan daw na may mamatay sa kanilang dalawa. Matapos tawagin ang pangalan ng aso na si Alexander, ito ay bigla na lang sumugod sa ating bida. Si Karen ay biglang nagulat sa nangyari dahil ang kanyang aso ay mabilis lang na napaamo ni Petro. Ilang sandali pa, si Karen ay nagsimulang kapain ang mukha ng ating bida habang hindi makapaniwala na muling bumata ang matandang si Petro. Habang patuloy nagugulat ang dalaga sa nangyari, silang dalawa naman ng kanyang aso ay bigla na lang bumukaka at tinanong na kung ano nga daw ba ang posisyon ni Petro nang mamatay ito. Si Karen ay makulit na tinanong kung ano ang dahilan at kung paano namatay ang ating bida upang magaya niya raw ito at muli rin siyang bumalik sa pagkabata. Matapos siyang matuktukan ni Petro, si Karen ay nalaman na din naman na gustong labanan ng ating bida ang Glory at kung paano niya raw ito gagawin. Ayon sa ating bida, pupunta siya sa mata ng bagyo, na ipinagtaka naman ni Karen dahil sa pagiging malalim nitong magsalita. Ang ating bida ay binanggit na hinahunting siya ng buong Glory Group, kaya naman kailangan niya raw gumawa ng paraan upang mapaglaruan niya sa kanyang mga kamay ang Glory. Matapos sabihin na kailangan niyang pumasok bilang killer ng Glory, si Karen ay nagtaka naman sa plano ni Petro, na sinang-ayunan din naman ng ating bida dahil mukha daw itong kalokohan. Si Karen ay may napagtanto, dahil sa muling pagkabata ng ating bida, hindi na daw siya makikilala ng Glory kapag pumasok ito bilang killer ng Glory. Dahil sa planong naisip ni Petro, napagtanto na rin naman ni Karen na magandang plano ang naisip ng ating bida. Habang inaakit niya ang ating bida, sinabi naman ni Petro na lumayo ito sa kanya. Si Karen ay sinabing imposibleng makapasok bilang killer ng Glory ang ating bida, dahil para makapasok daw bilang killer ng Glory ay kailangan daw nito na dapat nanggaling sa Honor Orphanage. Dahil sa pagiging taong labas ng ating bida sa organisasyon, hindi pa raw siya pwedeng makapasok bilang killer ng Glory. Si Petro ay bigla na lang din naman napangiti dahil sa may alam daw siyang isang paraan. Ang eksena ay nalipat sa eskwelahan, kung saan ang mga dalaga ay nagsimulang kiligin dahil sa bagong estudyante na meron sila at ito ay walang iba kundi si Petro. Ang isang dalaga ay inalok ang ating bida na may bagong pangalan bilang si Kim Sun-go na pumunta sa auditorium dahil sa pinapatawag daw silang lahat. Na sinang-ayunan na lang naman ni Petro. Ang eskwelahan na kanyang pinasukan ay pagmamay-ari ng Glory na may pangalang Divine Honor High School. Habang naglalakad ang ating bida, ang isang dalaga ay nagsimula ng dumiskarte sa kanya. Sa unang tingin isang normal na eskwelahan lang ang pinasukan ng ating bida, ngunit ang eskwelahang ito ay nakapokus rin na mag-produce ng mga bagong killer at may sekretong hiwalay na klase para sa mga killer. Habang dumarami ang mga kanyang mga tagasunod, hindi naman nagtagal nang sila ay makarating na sa auditorium. Mula sa tagong communication device, si Karen ay muling tinanong na kung paano makakapasok sa killer class ang ating bida dahil tanging nanggaling lang daw sa Honor Orphanage ang mga nakakapasok sa klaseng ito. Si Petro ay nagsimulang pumunta sa stage habang iniisip na kailangan niyang makuha ang kanilang atensyon. Si Karen ay nagsimulang mag-alala sa plano ni Petro habang ang ating bida naman ay naghanda ng magsalita. Habang nagpapakilala si Petro bilang Kim Sun-go na bagong transfer student, sinabi niya na mahilig siyang makipag-away at inamin na isa siyang killer. Habang nagugulat ang lahat sa sinabi ng ating bida, siya ay iniisip rin naman na ito lang ang tanging paraan upang makuha siya ng scout. Mula sa itaas ng gusali ay may mga estudyanteng may pamatay na mga sandata ang nagtaka na kung sino nga daw ba ang binatang mayabang na nagsasalita. Matapos ng mga sinabi ng ating bida na isa siyang killer na magiging magaling sa mga klase, ang video tungkol sa kanya ay mabilis namang kumalat sa eskwelahan. Ang isang matabang lalaki ay dumating at binabangga ang sinumang nakaharang. Dahil sa pagdating ng isang grupo, si Petro ay iniisip na agad niyang napakagat sa pain ang mga kupal. Ang lalaki ay tinawag ang ating bida at tinanong na kung si Petro nga daw ba ang nangakit kay Eugene, na ipinagtaka naman ng ating bida na kung ano nga daw ba ang sinasabi ng lalaking ito. Habang umiiyak ang lalaki, malalaman nating si Eugene ay girlfriend ng matabang si Isul sa loob ng 22 days at ito pa lang daw ang babaeng nagtagal sa kanya. Dahil sa pogi ng ating bida si Eugene ay agad nahulog sa kabwapuhan ni Petro. Dahil sa galit na namuo, si Isul ay agad nang sumugod. Matapos maiwasan ang bigay-todong suntok, ang ating bida ay naghanda rin naman para bumawi ng suntok. Matapos makaramdam ng matinding panganib, si Isul ay napapikit na lang sa kaba, ngunit si Petro ay hindi itinuloy ang kanyang suntok at pinitik lamang ang kanyang kalaban, na agad namang nagpatumba kay Isul.
Mula sa isang sulok ay may dumating na teacher kung saan pinigilan nito ang away ng mga estudyante. Ang teacher ay tinanong kung anong trabaho ng tatay ni Petro, ngunit sinabi naman nitong patay na ang kanyang tatay. Habang hinihila paalis ang ating bida, ang isang tao naman ay nagtanong na kung ano nga daw ba ang kanilang gagawin. Ang isang lalaki ay sinabing mag-imbestiga sila tungkol sa lalaki, na sinang-ayunan naman ng kanyang kasama at sinabing napakasarap patayin ng ating bida. Habang hinihila ng teacher si Petro, ang mga estudyante naman sa paligid ay pinagkamalang baliw ang binata. Mula sa isang sulok si Yuna ay nagulat na makita ang ating bida at napatanong na kung ano nga daw ba ang ginagawa nito dito. Ilang sandali pa, ang dalaga ay tinawag sa pangalan niyang Yunbiol at tinanong na kung pwede nga daw bang makiupo si Petro. Habang nagugulat ang dalaga kung bakit nandito ang ating bida, sinabi naman nitong napakaraming sumusunod sa kanya at tumakas na muna siya para kumain. Tinanong niya rin na kung ano nga daw ba ang ginagawa ni Yuna sa lugar na ito. Ang dalaga ay sinabing wala siyang ganang kumain, ngunit si Petro ay napansin na napakarami nitong kinuhang pagkain. Habang nagsusungit ang dalaga, ang eksena ay nalipat sa nakaraan kung saan tinanong ni Petro na kung gusto pa nga daw bang mabuhay ng dalaga, na kanya namang sinang-ayunan. Ayon sa ating bida sabihin daw ni Yuna na ang matandang si Petro ang pumatay kanila octopus upang maligtas ang buhay ng dalaga. Ang dalaga ay sinabing tinupad niya ang pangako ng binata, kaya nagtaka siya na kung bakit pumunta ito para sa kanya. Ang ating bida ay sinabi na hindi si Yuna ang kanyang ipinunta sa lugar na ito. Habang nagtataka ang dalaga sa balak ni Petro, sinabi niya rin naman na dahil sa kanya ay naka-under surveillance na si Yuna sa kumpanya. Ang ating bida ay muling ipinaalala na dahil sa kanya kung bakit kumakain pa ng napakarami si Yunbiol, ngunit ito ay biglang nainis at sinabing nakasurvive siya ng kanyang sariling desisyon. Ang dalaga ay tinanong ang ating bida na wala itong alam kung gaano kalupit ang lugar na ito. Pinaalala niya rin na kahit anong gawin ng binata ay wala itong magagawa sa balak nitong kalabanin. Si Petro ay sinabing matutulungan siya ni Yuna, na kanya namang ipinagtaka na kung bakit niya tutulungan ang binata. Ayon sa ating bida, wala ring alam ang dalaga sa kung ano nga daw ba talaga ang mga nangyayari. Habang sinasabi na umaasa siya kay Yunbiol, si Petro ay binanggit rin naman ang tunay na pangalan ng dalaga na si Yuna. Siya ay biglang napalingon sa ating bida at nagtaka na kung paano nito nalaman ang kanyang tunay na pangalan. Matapos biglang maglaho ni Petro na parang multo, ang eksena ay nalipat sa ibang lugar ng eskwelahan kung saan pinapanood nila ang lalaking si Jonathan na tinaguri ang Usain Bolt ng kanilang eskwelahan. Dahil sa kakayahan ng ating bida, si Jonathan ay madali niya lang nainiwan sa kanilang karera. Habang may nakabantay na misteryosong tao sa isang sulok, si Isul ay kinomfort na lang si Jonathan habang lumalandi ang ex-girlfriend nito sa ating bida. Mula sa isang klase kung saan sinusubok ang kanilang linaw ng paningin, si Petro ay madali lang na nakikita ang maliliit na numero mula sa malayo, habang ang misteryosong lalaki naman ay patuloy siyang sinusubaybayan. Mula sa isang cooking class ay tinuruan sila kung paano humiwa ng magandang design sa prutas. Matapos niyang ihanda ang kanyang patalim, si Petro ay nakagawa ng napakagandang design, habang ang misteryosong lalaki ay patuloy siyang binabantayan. Ang eksena ay nalipat sa ibang parte ng eskwelahan, kung saan ang mga estudyante ay binubuli ang isang teacher dahil sa ayaw nilang sumunod sa mga ipinag-uutos nito. Habang ipinapakita ang video tungkol sa ginagawang pagdedisiplina sa isang estudyante ng teacher, sinabihan rin naman nila ito na isusumbong sa otoridad upang matanggal na sa pagka-teacher. Habang sinasabi na trabaho ng isang teacher na disiplinahin ang mga estudyante nito, ang lalaki ay bigla na lang itinulak ang teacher at agad natumba. Habang patuloy nilang binubuli ang kanilang teacher at pinagbabantaan ito, ang isang lalaki ay naghanda para i-video ang gagawin nilang pambubuli sa teacher. Mula sa isang sulok napansin nila ang ating bida at nakilala agad bilang baliw na killer na papansin. Tinanong ni Petro na kung bakit nila kinakawawa ang kanilang teacher, ngunit ang mga ito naman ay tinakot ang ating bida at tinanong na kung ano nga daw ba ang kayang gawin nito sa kanila. Habang pinapaalis nila si Petro, ang isang lalaki ay biglang dinuraan ang ating bida. Habang hindi nagsasalita ang binata, ang kalaban ay bigla na lang umatake, na madali lang naman na naiwasan ni Petro. Habang hindi makatama ang lalaki sa ating bida, siya ay mabilis nang kumilos at nagawang mapatumba ang lalaking bully. Mula sa kanyang likod ay pasurpresang sinugod ngunit si Petro ay madali lang na binasag ang hawak na brick ng lalaki. Ilang sandali pa ang tatlo ay bigla na lang nagsusori sa ating bida at mabilis nang umalis palayo. Si Petro ay tinanong na kung ayos nga lang daw ba ang teacher, ngunit ito ay muling sinabi na hindi tama para sa estudyante ang makipag-away. Ang ating bida ay napansin na naiwan ng grupo ang kanilang cellphone. Habang tinatanong ng teacher na kung anong klaseng estudyante nga daw ba ang binata, ito ay bigla namang nagbalak patamaan ng flying kick si Petro.
Ang teacher ay bigla na lang napangiti at sinabing tama ang kanyang hinala na hindi normal na estudyante ang ating bida matapos nitong masangga ang kanyang atake. Habang pinagmamasdan ang hawak na baso ng kape kanina habang nakikipaglaban si Petro, napansin ng teacher na wala man lang natapon sa basong ito at tinanong na kung bakit inaral ng binata ang ganitong klaseng pamamaraan. Si Petro ay biglang sinabi na dahil gusto niyang maghiganti habang iniisip na gusto niyang maghiganti sa Glory. Habang sinasabi ng ating bida na nawala na ang lahat sa kanya, ang teacher ay nakikinig lang naman ng seryoso. Ang lalaki ay tinanong ang ating bida na kung gusto nga daw ba nitong sumali sa volunteering club, na ikinatuwa naman ni Petro na marinig dahil inaasahan niya na raw ito na mangyari. Habang may ginagawang mga nakakamangha ang ating bida sa loob ng eskwelahan, siya ay alam din namang nakasubaybay lamang ang teacher sa kanya na isang instruktor ng Glory Killers. Habang naglalakad ang dalawa, ang teacher ay ipinapaliwanag na hindi magiging madali ito para sa binata dahil sa bihira lang daw ang katulad niyang transfer student na makakapasok sa killer class. Matapos buksan ang pintuan, si Petro ay bigla na lang napanganga sa kanyang nakita sa loob ng klase. Dahil sa mga inosenteng mukha ng mga estudyante, si Petro ay hindi makapaniwalang nasa killer class na siya. Matapos kunin iyagi ang atensyon ng lahat, sinabi niya naman na ang ating bida ang kanilang bagong magiging member sa volunteer club, na ikinagulat namang makita ni Yuna. Si Petro ay napansin ang dalaga at bigla na lang kumindat sa kanya at umaasang hindi siya ipagsasabi na ipinagtaka naman ni Yuna na kung ano nga daw ba ang ibig sabihin nito. Habang nagpapakilala ang ating bida sa buong klase, iniisip niyang napakanormal ng mga estudyante sa klaseng ito. Ang dalawang lalaki ay bigla na lang nagsalita at sinabing wala silang pakialam sa bagong salta na si Petro. Sila yung at Jay na walang kilay ay sinabing tanging nanggaling lang daw sa orphanage ang tinatanggap ng klaseng ito kaya naman nagtaka siya na kung bakit nakapasok ang ating bida. Habang iniisip na galing rin siya sa honor orphanage ng pinakaunang henerasyon, si Yagi ay sinabing mag-umpisa na sila sa kanilang simpleng welcome party. Ang dalawang estudyante ay tinanong na kung sasapak nga daw ba sila, bigla na lang din silang naglabas ng mga sandata, na agad namang naintindihan ng ating bida kung ano ang ibig sabihin nilang welcome party. Ang dalawang magkapatid na Doku Brothers ay tinawag si Petro at sinabing sila ang magwe-welcome sa ating bida. Si Yuna ay pinigilan ang dalawang estudyante habang iniisip na malamang mamatay lang ang dalawa sa galing ni Petro. Si Jay ay pinatabi ang dalaga at sinabing huwag itong makialam kung ayaw nitong madamay. Ang dalawang magkapatid ay tinanong na kung marunong nga daw bang lumaban ang baguhan o kaya naman baka isa lang daw itong siga sa kanilang kanto. Si Petro ay pasimpleng sinabi na lang naman na marunong siyang makipaglaban ng kaunti. Ang dalawa ay sabay ng sumugod habang sinasabing ito na ang huling laban ng binata sa kanyang buhay. Matapos mapigilan ni Petro ang sabay na atake, sila ay sinabihan si Petro na hindi ito ang lugar na para sa kanya dahil itinakda raw silang dalawa na maging katulad ni Petro na pinakamagaling sa lahat. Matapos banggitin ang pangalan ni Disciple Petro, sila ay bigla namang umatras sa isa't isa. Ang ating bida ay napapagod na daw sa kadadaldal ng dalawa, kaya naman pinasugod niya muli sila at sinabing huwag nang maging madaldal. Matapos mainis ng dalawang walang kilay, sila ay muling sumugod sa binata. Makalipas ang ilang sandali, ang kanilang mga kaklase ay pinuri ang dalawa sa kanilang galing. Habang pawis na pawis, sinabi naman nilang kalahati pa lang daw ng kanilang lakas ang kanilang ginamit. Si Petro ay paalis na mula sa klase nang bigla na lang siyang tawagin ni Yuna. Ang dalaga ay sinabing minamaliit nito ang volunteering club na ipinagtaka naman ng ating bida. Ayon kay Yuna nanood daw siyang mabuti sa laban. Mula sa nangyaring laban kanina, ang dalaga ay sinabi na hindi itinodo ni Petro ang kanyang lakas. Ang ating bida ay sinabing ginawa niya ang kanyang best, ngunit si Yuna ay muling sinabi na sinungaling si Petro. Ang dalaga ay sinabing grabe ang pawis ng Doku Brothers, ngunit siya ay hindi man lang pinagpawisan matapos ang laban. Si Yuna ay tinanong na kung ano nga daw ba talaga ang binabalak ni Petro at bakit daw nito itinatago ang kanyang tunay na kakayahan. Habang magkalapit ang dalawa, tinanong ni Petro na kung gusto nga daw ba talagang malaman ni Yuna ang kanyang balak na kanya namang sinang-ayunan. Dahil sa ginagawa ni Yuna, ang ating bida ay bigla na lang tumakas at sinabing oras na para mananghalian ngunit ang dalaga ay sinabing hating gabi na. Ang eksena ay nalipat sa isang stasyon ng bus. Ang isang lalaki ay masaya dahil sa may nagrenta sa kanya ng isang biyahe na nagkakahalaga ng 1,000,000 won. Ang driver ay nagtaka sa kanyang nakita dahil ang alam niya ay grupo ang kanyang isasakay. Ang driver ay tinanong na kung nasaan na ang ibang pasahero, kaya naman sinabi ng lalaki na mag-isa lang siya sa biyahe, ngunit may napakarami raw siyang bagahe. Ang driver ay masayang sinabi na isasakay niya na ang mga dala ng lalaki, ngunit siya ay nagulat matapos nahampasin ang kanyang kamay at tanungin kung gusto nga daw ba nitong makipagpustahan at hulaan kung ano nga daw ba ang laman ng mga bagahe.
Habang nasa kalagitnaan ng biyahe, ang driver ay iniisip na hindi niya tinanggap ang pustahan. Habang nakangiti lamang ang lalaki, ang driver ay nagsimulang kabahan dahil sa sigurado daw siyang nakita niyang gumagalaw ang maleta kanina. Si Yagi ay kinuha ang atensyon ng lahat at sinabing may bagong misyon sila na nanggaling sa chairman ng Deha Group na si Choi Yun-chang na isa sa pinakamalaki nilang sponsor. Ang grupo na magtatagumpay ay makakatanggap agad ng volunteering certificate, kaya naman ibig sabihin daw nito ay agad na silang magiging opisyal na killer ng Glory. Ang mga estudyante ay tinanong na kung anong klaseng misyon nga daw ba ang kanilang gagawin, kaya naman sinabi ni Yagi na recapturing mission ang kanilang misyon. Sa mga nakaraang araw ay may nangyari na malawakang panginidnap at isa sa mga nakidnap ay anak ng chairman ng Deha Group. Ang isang babae ay tinanong na kung bakit hindi na lang ito ipagawa ng chairman sa mga pulis kung recapturing mission lang daw pala ang kanilang gagawin. Si Yagi ay sinabing tama ang dalaga, ngunit sa pagkakataon daw na ito ay gustong maghiganti ng chairman. Pinataas ng teacher ang kamay ng mga estudyante kung sino nga daw ba ang gustong tumanggap ng misyon. Habang nagdadalawang isip ang iba na tanggapin ang misyon, ang Dokgo Brothers naman ay biglang nagtaas ng kamay. Ang dalawa ay napansin na hindi lang silang dalawa ang tumanggap ng misyon, dahil sila Petro at Yuna ay nagtaas din ng kamay. Matapos tanggapin ng apat ang misyon, ang eksena ay nalipat sa isang amusement park. Habang may mga nagsasayawan sa lugar, ang dalawang magkapatid naman na first time sa amusement park ay nagtaka na kung bakit nakabikini ang mga babae sa lugar na ito. Sila Petro ay napansin ang dalawa na nagtataka sa mga nangyayari. Habang iniisip ni Yuna ang sinabi noon ng teacher, si Petro ay bigla namang nilapitan ng mga kababaihan at kinukuha ang kanyang cellphone number at TikTok. Mula sa nakaraan, si Yagi ay sinabi na kung saang lugar nakidnap ang anak ng chairman. Habang sinasabi na kailangan nilang makuha ang binata, kailangan din daw nilang mapabagsak ang kidnapper. Dahil sa lawak ng lugar na kailangan nilang paghanapan, si Yuna ay nag-alala na kung saan sila maghahanap ng clue at iniisip na kung buhay pa nga daw ba ang binata. Ang dalaga ay napatingin sa ating bida at iniisip na kung may naisip na nga daw bang plano si Petro. Ilang sandali pa ang ating bida ay sinabi na kung saan sila pupunta. Ang isang lalaki ay humingi ng pasensya dahil for reservation lang daw ang mga pwedeng sumakay sa kanilang rides. Habang nagrereklamo ang magkapatid, ang lalaki ay sinabi namang may kailangan silang i-install na app sa kanilang cellphone para makapagpa-reserve. Habang tinitignan ni Yuna ang mga available na ride, si Yung ay napansin na mukhang hindi na misyon ang iniisip ng dalaga. Ilang sandali pa, ang dalawang magkapatid ay tuluyan ng nag-enjoy sa mga rides na kanilang sinusubukan. Habang magkasama si Yuna at Petro, may nakita silang baril-barilan na pwedeng makakuha ng prize. Ang tagabantay ay nagsimulang matuwa sa kanyang isipan dahil sa hindi daw magagawa ng dalawa na matalo ang kanyang palaro. Habang sinasabi na first time niyang gumamit ng peking baril, hindi naman nagtagal nang makuha nila ang pinakamalalaking prize ng palaro. Matapos maiwan ni Petro mag-isa, ang tatlo ay agad siyang tinawag habang ang ating bida naman ay napansin na masyado nang nag-enjoy ang tatlo sa lugar na ito. Si Petro ay naintindihan ang pakiramdam ng tatlo dahil siguradong pareho lang daw sila ng dinanas na kabataan. Ang ating bida ay hinayaan na magsaya na muna ang tatlo habang pinagmamasdan ang masasaya nilang mga ngiti. Matapos humiwalay ni Yuna sa grupo para mapag-isa na muna, siya ay napansin ang signal ng AirPods ni Yung Chol na anak ng chairman. Napaisip din ang dalaga na mukhang nasa malapit lang ang binata. Matapos sundan ang signal, si Yuna ay nagtaka na kung bakit nasa restroom ng pambabae nang gagaling ang signal. Habang iniisip ang mga posibilidad na pwedeng mangyari, napapaisip din siya na kung dapat niya nga daw bang tawagin na muna ang iba niyang kasama. Hindi nagtagal nang siya ay nagdesisyon na pumasok ng mag-isa. Napansin ni Yuna na walang kakaiba sa loob ng lugar, ngunit sigurado daw siyang nanggagaling sa babae ang signal. Si Yuna ay nagpasyang tanungin na lang ang babae habang nakangiti na kung saan nga daw ba nito nakuha ang gamit niyang AirPods. Dahil sa ginawang pagsigaw ng babae, ang boyfriend nito ay agad pumasok at tinanong na kung ano ang nangyayari. Ayon sa babae, bigla na lang daw lumapit si Yuna at sinubukan siyang hampasin. Habang sinasabi na balak siyang nakawan ni Yuna, ang boyfriend ay bigla namang nainis sa dalaga habang sinasabi na hindi niya palalampasin ang magandang magnanakaw. Ang lalaki ay nagsimulang itulak ang dalaga, habang ang girlfriend naman nito ay kunwaring pinipigilan ang lalaki, ngunit gusto nito ang nangyayari sa dalaga. Matapos bumuelo para sampalin si Yuna, sila Yung naman ay nagsimulang magtaka na kung nasaan nga daw ba si Yuna. Si Petro ay sinabing mag-relax lang ang dalawa dahil siguradong wala naman daw dapat silang ipag-alala. Ang eksena ay nabalik sa dalaga na nagawang makaiwas sa sampal. Bigla niya na lang din itong hinedlak at naghandang tapusin ang lalaki. Si Yuna ay nagawang makapagpigil sa kanyang balak gawin at isinubo na lang ang candy sa lalaki. Ang dalaga ay muling tinanong ang babae kung saan nga daw ba nito nakuha ang AirPods. Habang kinikilig ang mga nakakakita sa ating bida,
si Yuna ay tuluyan na ding nakabalik sa kanyang grupo dala ang AirPods ng kanilang target at sinabing alam niya na kung saan huling nanggaling na lugar si Yongchol. Na ikinagulat namang marinig ng magkapatid. Ang ating bida ay sinabi na mukhang tama ang kanyang hinala na kanila namang ipinagtaka. Ayon kay Petro, kahit saan sila magpunta ay may napakaraming tao, ngunit may lugar daw sa amusement park na ito kung saan normal lang matakot at sumigaw ang mga taong nandito. Ang grupo ay nakita ang haunted house at napansin na buong araw itong fully booked kahit na wala naman daw mga taong pumapasok mula rito. Matapos nilang makarating sa lugar, sila ay nagpasyang sa pilitang pumasok at mag-imbestiga. Ang dalawang magkapatid ay matapang na nanguna sa kanilang pupuntahan, ngunit hindi nagtagal nang sila ay matakot at nagpahuli sa grupo. Si Petro ay nakaramdam ng kakaiba sa lugar dahil sa wala man lang mga tao sa loob kahit na fully booked ang rides na ito. Ang ating bida ay pinaghanda ang kanyang mga kasama na kanila namang ipinagtaka. Matapos sabihin na mag-uumpisa na ang kanilang misyon, may biglaan namang usok ang lumabas sa kawalan. Habang sinasabi ni Petro na nasa kalahati na sila ng misyon, naalala din naman nila ang sinabi ni Yagi na para mahanap ang kidnapper ay kailangan din daw nilang makidnap ng kidnapper. Habang nawawalan ng malay, may isang lalaki naman ang lumapit sa kanila. Ang eksena ay nalipat sa ibang lugar, kung saan si Yagi ay nagsimulang mataranta at tinanong na kung nasaan na ang grupo ni Petro. Ang lalaki ay sinabing nasa kalagitnaan na sila ng misyon, kaya naman pinatawagan niya agad sa lalaki ang grupo, na ipinagtaka naman ng lalaki kung ano nga daw ba ang nangyayari. Ang lalaki ay napansin na walang sumasagot ng kanyang tawag habang ang teacher naman ay sinabing hindi lang simpleng misyon ang kanilang kinakaharap. Si Yagi ay binanggit ang pangalan ni Park Sang-do at sinabing isang kandidato ito sa pagkadisipo, ngunit bigla na lang na-kick out dahil sa hindi magawa ng Glory na makontrol ang pangit nitong ugali. Ang lalaki ay hindi nangamba dahil siguradong wala daw silang dapat ipag-alala sa mga estudyante nilang may pambihirang kakayahan. Si Yagi ay nagsimulang kabahan habang ang lalaki naman ay nagulat matapos mapagtanto ang ibig sabihin ni Yagi. Ang eksena ay nalipat sa ibang lugar kung saan nakagapos sila Yuna at Petro. Si Sang-do ay sinabing gumamit siya ng pampatulog at ang normal na taong napapatulog daw nito ay madalas nakabukas ang bibig kapag walang malay. Ang lalaki ay nagulat habang si Yagi naman ay ipinakita ang kanyang putol na binti at sinabing kagagawan ito ni Sang-do. Si Yuna ay napagtantong alam na ng kalaban na may malay na siya at nagtaka na kung ano na nga daw ba ang dapat niyang gawin. Habang palapit si Sang-do sa dalaga, ang instruktor ay sinabi na siguradong puputulin ni Sang-do ang mga binti ng kanilang estudyante kapag nagawa niyang mahuli ang mga ito. Ang cellphone ni Yuna ay bigla na lang nagring kaya naman agad itong kinuha ni Sang-do at sinagot ang tawag. Si Guangyu ay agad nakilala ang boses ni Sang-do at sinabing papatayin niya mismo si Sang-do kapag may ginawa itong masama sa mga batang kinidnap nito. Si Sang-do ay nakilala rin ang boses ni Guangyu at tinanong na kung bakit galit na galit ito sa kanya. Tinanong niya rin na kung nag-aalala nga daw ba si Guangyu na baka lumpuhin niya rin ang mga bata katulad ng ginawa nito sa kanya, na nagpainis naman lalo kay Guangyu. Mula sa kabilang linya nakipagpustahan si Sang-do kay Guangyu at tinanong na kung ilang binti pa nga daw ba kaya ang nakakabit sa mga estudyante nito bago makarating si Guangyu sa kanyang lugar. Habang patuloy nagsasalita si Sang-do mula sa kabilang linya, si Guangyu ay bigla na lang nanginginig sa takot. Mula sa background ang magkapatid na Dokko Brothers ay nagsimulang sumigaw at hinahanap si Sang-do pati na din sila Petro. Si Sang-do ay tuluyan ng nagpaalam kay Guangyu dahil sa mag-uumpisa na daw siya sa kanyang pagputol ng mga binti. Matapos makaalis ni Sang-do, si Yuna ay napansin si Petro na nakabukas pa rin ang bibig kaya naman mukhang mahimbing pa rin daw itong natutulog. Matapos tanggalin ang kanyang sapatos at medyas, ginamit niya ang kanyang paa upang gisingin ang ating bida na ipinagtaka naman ng binata. Ayon kay Petro, hindi naman daw siya napatulog ng pampatulog noong una pa lang. Ang dalaga ay agad humingi ng tawad dahil sa sinusubukan niya lang daw na gisingin ang ating bida. Si Yuna ay nagsimulang kalasan ang kanyang pagkakagapos, habang si Petro ay madali lang naman na nakawala, na ipinagtaka naman ng dalaga na kung paano nga daw ba ito nagawa ng ating bida. Ayon kay Petro kanina niya pa nakalasan ang kanyang sarili, at nakahandang kumilos kung sakaling may gawin mang masama si Sang-do kanina sa kanya. Matapos makatakas ng dalawa sa pagkakagapos, ang eksena ay nalipat sa Dokko Brothers kung saan nakita na nila ang ordinaryong office worker daw na si Sang-do. Tinanong din nila na kung nasaan na nga daw ba ang anak ng chairman. Habang naiinis si Sang-do sa pambabastos ng dalawa sa kanya, tinanong niya silang dalawa na kung gusto nga daw ba nilang magpustahan, na agad namang sinang-ayunan ng dalawa. Habang nasa biyahe si Guangyu papunta sa kanilang lokasyon siya, ay iniisip na kahit anong mangyari ay dapat huwag makipagpustahan ang kanyang mga estudyante kay Sang-do. Siya ay nagsimulang maglabas ng mga patalim at sinabing mapapasa kanya ang hita ng Dokko Brothers kapag natalo sila sa kanya.
Ang magkapatid ay agad din namang napansin na hindi lang daw pala ordinaryong office worker ang kanilang makakalaban. Ang dalawa ay nagsimulang maghanda para sa parating na laban. Ang isang patalim ay ibinato papunta kay Yong, habang si Sangdo naman ay sinasabing mas maganda ang pustahan kapag patas ang laban. Si Yong ay nagsimulang sumugod habang sinasabing magsisisi si Sangdo dahil sa magaling daw siya pagdating sa mga patalim. Sa kalagitnaan ng laban malalaman din naman natin na number 1 si Yong sa kanyang eskwelahan pagdating sa paggamit ng patalim. Sa kalagitnaan ng laban si Yong ay napansin na nagkukulang sa abilidad si Sangdo kaya naman siguradong mananalo daw siya habang tumatagal ang laban. Si Yong ay nagsimulang madaplisan ng patalim at patuloy sinusubukang manalo sa laban. Matapos magkatama ng kanilang mga patalim, si Yong ay bigla na lang napaatras. Si Jay ay nagtaka sa ikinikilos ni Yong ngunit siya ay napansin na walang talim ang patalim na ibinigay sa kanya na ikinatuwa na lang naman ni Sangdo. Hindi nagtagal nang dumating na sila Petro sa kinaroroonan ng laban para tumulong. Si Yong ay sumenyas na huminto ang dalawa at sinabing huwag makialam ang dalawa sa kanilang laban ng kanyang kapatid. Si Yong ay sinabing nahihirapan silang manalo sa kanilang kalaban kaya naman wala din daw silang magagawa. Habang naghahanda ang dalawa sa round 2 ng laban, sila ay sinabi rin naman na hindi alam ni Sangdo ang kanilang balak marating. Ang eksena ay nalipat sa nakaraan kung saan isinagawa ang Hell Month bago pa matapos ang kanilang training sa Honor Orphanage. Imbes na mga supplies ang ibigay sa mga bata para makasurvive sa mapanganib na gubat, sila ay binibigyan lamang ng isang pistol at isang bala. Sa lugar na puno ng mapapanganib na hayop kailangan nilang gawin ang lahat ng kanilang makakaya para makasurvive ng isang buwan sa lugar. Ang nag-iisang baril na may isang bala ay kinakailangan nilang gamitin sa mapanganib na sitwasyon o kaya naman para traidurin ang kanilang mga kasama. Dahil sa matinding stress na dulot ng pagsasanay ang iba ay pinipiling magpakamatay na lang ngunit ang dalawang magkapatid na Dokgo ay hindi sumuko at ginawa ang lahat para makasurvive. Silang dalawa ay hindi ginamit ang kanilang baril at isang bala hanggang matapos ang pagsubok kahit na maraming beses pa silang maharap sa matinding panganib. Makalipas ang 30 araw nalaman nilang silang dalawa lamang ang nakasurvive sa kanilang batch. Dahil sa matinding pagkaidolo nila kay Disciple Petro na tanging tao na hindi gumamit ng kanyang bala hanggang sa matapos ang pagsasanay sa loob ng 50 years, sila ay ginaya ang kanilang idolo at nagtagumpay. Habang nakikinig ang ating bida sa sinasabi ng magkapatid na gusto nilang maging katulad ni Petro, sinabi din nila na gagawin lang nilang stepping stone si Sangdo sa kanilang pangarap. Ang dalawang magkapatid ay sabay nang sumugod sa kanilang kalaban. Matapos mapigilan ni Jay ang pagkilos ng kanilang kalaban, tinawag niya na din naman si Yong para umatake. Habang nagpapakita ng magandang teamwork ang dalawa, si Sangdo ay hindi man lang kinabahan at madali lang na napigilan si Yong at sinabing kamay na lang nito ang kanyang puputulin. Si Yong ay binitawan ang kanyang sandata, na agad namang nasalo ni Jay at naghanda para saksakin ang kanilang kalaban. Ang patalim ay bigla na lang nabasag, na ikinagulat naman ng magkapatid na kung paano nga daw ba ito nangyari. Habang ipinapakilala ang patalim ni Sangdo na kukri, sinabi ni Sangdo na ang kanyang patalim ay mas mabigat ng 3 beses kesa sa mga normal na patalim na kanyang sinanay ng mahabang panahon. Matapos niyang sabihin na ito ang kanyang murder weapon malalaman rin naman na isang rank A si Sangdo noon bago pa ito patalsikin sa glory. Ang magkapatid ay hindi nasindak kay Sangdo at muling sumugod. Siya ay mabilis din namang sumugod sa Dokgo Brothers at madaling pinatamaan ang dalawa ng kanyang mga atake. Habang nawawala ng malay sila ay sinabihan rin naman sila Petro na tumakbo na at iligtas ang kanilang sarili. Si Yuna ay nag-alala sa dalawa nilang kasama kaya naman sinabi ni Sangdo na hindi pa patay ang magkapatid dahil sa wala naman daw siyang balak pumatay ng mga bata. Si Sangdo ay napangiti at sinabi rin naman na nanalo siya kaya naman kailangan niyang putulin ang hita ng dalawa bilang premyo. Habang napapasigaw si Yuna at pinipigilan si Sangdo sa balak nitong gawin, si Petro ay bigla na lang inalok si Sangdo ng pustahan. Ang ating bida ay sinabing itataya niya ang kanyang mga hita at braso. Isinama niya na rin ang kanyang buhay na ipinagtaka naman ni Sangdo. Siya ay natuwa sa ating bida at sinabing nakakamangha daw talaga ang mga taga-glory. Si Sangdo ay binigyan ng sandata ang binata. At muling sinabi na mas masaya ang pustahan kapag patas ang laban. Habang kinakabahan si Yuna sa isang sulok, si Petro ay naghanda ng isang tray at sinabing sapat na ito bilang sandata para kay Sangdo. Si Sangdo ay napatawa ng malakas at sinabing hindi niya na maalala kung kailan huli siyang napatawa ng sobra. Habang tinatawag na estudyante ang ating bida, si Sangdo ay sinabing hindi niya pagbibigyan si Petro. Ang ating bida ay nagawang makaiwas at ginagawang panangga ang kanyang tray. Habang bumebuelo si Sangdo ng bigay todong atake, ang eksena ay nalipat kay Guangyu na patuloy nag-aalala kung ano na nga daw ba ang nangyayari. Habang iniisip na hindi niya pwedeng hayaang mamatay ang mga bata kay Sangdo,
Ang eksena ay nalipat sa nakaraang 10 taon kung saan si Sangdo ay nakipagpustahan sa babae na kung makakalabas nga daw ba siya dito ng buhay. Mula sa kanyang likod ang mga tauhan ng Glory ay handa na siyang tapusin. Si Guang Yu ay sinabing kailangan na nilang tapusin si Sangdo dahil sa mga ginagawa nitong kalokohan at para magbigay aral sa iba nilang mga kasamang pasaway. Habang pasugod ang mga veteranong B-rank gamit ang kanilang sandata, si Sangdo ay nagsimulang kumilos at pinaghihiwa ang may balak na masama sa kanya gamit ang kanyang sandata. Matapos maputol ang hita ni Guang Yu, sa panahong ito na rin siya nagretiro bilang killer at naging instruktor na lamang. Mula sa kasalukuyan, si Petro ay tila nahiwa sa ulo. Habang namamangha si Sangdo sa pagkasurvive ng ating bida sa kanyang atake, ang tanging sandata ni Petro ay nahati na sa dalawa. Si Yuna ay nagsimulang maglabas ng patalim sa kagustuhan niyang makatulong. Habang pinupuri ni Petro kung gaano kagaling si Sangdo sa paggamit nito ng kanyang sandata, ang ating bida ay nagsimulang may gawin sa hawak nito na ikinagulat naman ni Yuna na makita. Matapos hawakan ng mahigpit ang nahating tray, nagpasalamat si Petro kay Sangdo sa paggawa nito ng kanyang sandata. Si Sangdo ay napagtantong hindi ordinaryong estudyante lang ang binata habang iniisip na nakakaramdam siya ng hindi maganda sa ating bida. Mula sa kanyang ginawang atake kanina, si Sangdo ay nakasiguro na tapos na daw dapat ang laban kanina, ngunit nagawa pa ng ating bida na makaatras sa huling sandali. Habang nagtatanggal ng kasuotan, pinuri niya rin ang galing ng ating bida. Matapos ihagis sa kanyang kalaban ang kanyang damit, si Sangdo ay mabilis sumunod para umatake at gumawa ng maraming paghiwa. Si Sangdo ay kumpiyansang nahiwa niya na si Petro sa pagkakataong ito. Matapos niyang magulat sa kanyang nakita, ang ating bida ay mabilis na sumulpot sa kanyang likod at tinarget ang kanyang leeg. Matapos mapansin na tanging kusyon lang ang kanyang nahiwa, siya ay mabilis namang nakaatras. Si Sangdo ay nagawang mapangsangga ang kanyang kamay at naiwasang mahiwa sa mismong leeg. Dahil sa galing ni Petro napatanong siya na kung estudyante nga lang daw ba talaga ang ating bida. Habang iniisip na hindi kaya ng sandata ni Petro na mahiwa ang kanyang makapal na damit, napagtanto ni Sangdo na kung bakit nito tinatarget ang kanyang leeg. Sa kalagitnaan ng kanilang laban, napagtanto ni Sangdo na hindi siya makasabay pagdating sa bilis. Napatanong rin siya na kung isang tao pa nga daw ba ang ating bida. Habang nanunood ng mabuti si Yuna sa nangyayaring laban, nagagawa niya rin namang mapansin na mas mabilis ang ating bida sa kanilang kalaban. Napansin din ng dalaga na mabagal ang kilos ni Sangdo dahil sa bigat ng patalim nito. Ang ating bida ay bigla na lang nahiwa ng kaunti sa kanyang mukha. Na ipinagtaka naman ni Yuna, si Sangdo ay naglabas ng mas maliit ng patalim sa hawakan ng kanyang sandata, habang sinasabi na ito ang tamang patalim para tapusin ang ating bida. Matapos bitawan ang mabigat na patalim, si Sangdo ay mas naging mabilis pa kesa kanina at mabilis nang sumugod sa ating bida. Habang nagpapalitan ng atake ang dalawa, si Yuna ay napansin na mas mabilis na si Sangdo kesa kanina. Napansin niya rin na pang-stab ang bagong sandata ni Sangdo, kaya naman nagtataka siya na kung bakit nito iwinawasiwas ang patalim. Matapos makakuha ng sapat na buwelo, si Sangdo ay naghanda ng tusukin si Petro. Sa hindi malaman na dahilan, bigla na lang napahinto ang kamay ni Sangdo. Bigla na lang din nawalan ng lakas ang kanyang kamay at tuluyan nang nabitawan ang kanyang patalim na kanya namang ipinagtaka. Si Petro ay napansin na nawalan na ng lakas ang mga kamay ng kanyang kalaban, habang si Sangdo naman ay agad nang naiintindihan ang mga nangyayari. Si Sangdo ay napagtantong hindi talaga ang kanyang leeg ang puntirya ng binata dahil sa una pa lang ang kamay na daw talaga nito ang kanyang target. Tinanong niya rin na kung ano nga daw ba talaga ang ginawa ni Petro sa kanyang kamay. Habang sinasabi na pinutol niya ang mga nerve at tendons ni Sangdo upang panandalian itong mawalan ng lakas para humawak ng mga bagay, sinabi niya rin na sa una pa lang ay wala naman daw siyang balak patayin si Sangdo. Si Sangdo ay nagsimulang mainis at napagtantong hindi na estudyante ang ating bida. Habang pinagmamasdan niya si Petro, napatanong din siya na kung ilang kalaban na nga daw ba kaya ang tinalo nito sa kanyang buong buhay. Ang ating bida ay nagsimulang balutin ang kanyang kamay ng tray at naghanda para patikimin ng suntok ang kanyang kalaban na minaliit ang kanyang sandata kanina. Ang eksena ay nalipat sa nakaraan, kung saan ibinitin ang batang Sangdo at binuli ng mga kapwa niya bata. Dahil sa araw-araw na pangkakawawa sa kanya, si Sangdo ay nagkaroon ng sapat na panahon para magkaroon ng tapang na lumaban sa kanyang mga bully. Nangyari ang araw ng kanyang pagka-awaken noong sinubukan siyang takutin ng batang may malalaking aso. Matapos siyang tanungin ng pustahan ng batang lalaki, si Sangdo ay nagkaroon ng dahilan na ipusta ang kanyang buhay at kusa na lang kumilos ang kanyang katawan. Dahil sa kakaibang nangyari ang pagpusta ng kanyang sariling buhay ay nagbigay ng kakaibang lakas sa kanya.
Dahil sa dopamine at adrenaline na dumadaloy sa kanyang katawan tuwing nakataya ang kanyang sariling buhay, naging drugs ito para sa kanya na kanyang kinaadikan. Matapos niyang manalo sa lahat ng kanyang mga naging laban, si Sangdo ay tuluyan ng pinatikim ng suntok ni Petro at tuluyan na ding bumagsak, na ikinagulat naman ni Yuna na makita. Habang patuloy na sumusugod ang ating bida, si Sangdo ay biglang naglabas ng granada habang sinasabi na huwag lumapit sa kanya ang binata dahil kung hindi ay papasabugin niya daw ang mga maleta na naglalaman ng mga kabataan. Habang nakikinig lang si Petro, sinabi rin naman ni Sangdo na nasa mga maletang ito ang anak ng chairman ng Deha Group. Si Yuna ay nagulat sa nalaman at kinabahan na baka pasabugin sila ni Sangdo. Si Sangdo ay binanggit na may tubo ng gas sa lugar, kaya naman binalaan niya ang ating bida na huwag lumapit at lumuhod sa kanyang harapan. Si Petro ay bigla na lang sumulpot sa kanyang harapan, na ipinagtaka naman ni Sangdo na kung paano nakarating agad ang binata sa kanyang harapan. Habang nasa bunganga ang bomba, si Petro ay tinaggal ang pin ng granada at sinabing manahimik lang si Sangdo kung gusto pa nitong mabuhay. Sinabihan niya rin si Sangdo na hindi pa nito alam ang magbanta. Habang binubugbog niya si Sangdo na may granada sa bunganga, hindi naman nagtagal nang muling mapabagsak ni Petro ang kanyang kalaban. Si Sangdo ay pinipilit na mag-relax upang hindi sumabog ang granada. Hindi rin nagtagal nang ibalik na ni Petro ang pin at sinabing hindi pa siya tapos sa pagpapahirap kay Sangdo. Ang kalaban ay nagsimulang tumayo, habang si Yuna naman ay kinabahan at sinabi na malamang may pinaplano na namang masama si Sangdo. Si Sangdo ay bigla na lang lumuhod sa harap ng ating bida at nakiusap na maging tabla na lang ang kanilang laban. Habang nakikinig ang dalawa sa mga pakiusap ni Sangdo, hindi naman nagtagal nang bigla nang dumating si Guang Yu sa lugar. Siya ay bigla na lang nagulat sa kanyang nakita. Dahil ang Sangdo na kilala niya ay bigla na lang naging parang bata na nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Matapos ang nangyaring insidente, sila ay nagawang mailigtas ang anak ng chairman at iba pang mga bata na nakidnap. Habang nakikiusap na maging tabla ang kanilang laban, si Sangdo ay balak nang ipunta sa headquarters ng Glory. Matapos matalo ni Sangdo na tumapos sa kanyang career, si Guang Yu ay hindi pa rin makapaniwala na kung paano nga daw ba natalo ng mga batang ito ang kalibre ni Sangdo. Habang pinagmamasdan niya ang ating bida, sinabi daw nito kanina na hindi siya ang tumalo kay Sangdo. Matapos nilang maging opisyal na killer, sila ay naging D-rank. Si Yung ay nagsimulang magreklamo dahil matapos nilang matalo ang isang A-rank ay dapat maging A-rank din daw dapat sila. Si Yuna ay pinatahimik si Yung habang ang elevator naman ay patuloy bumababa at tuluyan ng tumigil. Matapos makita ang mga babaeng naglalakihan ang katawan, si Yung ay nagsimulang kabahan at sinabing nagkamali sila ng floor na napuntahan. Mula sa isang sulok ay may dumating na dalaga at sinabing kanina pa sila naghihintay sa grupo. Tinawag niya na din sila upang makapagpatuloy sa kanilang pupuntahan. Habang sinasabi ng babae kung gaano nagpapasalamat ang chairman sa pagligtas ng grupo sa kanyang anak, sila ay pinakain naman muna ng dalaga. Sila ay sinukatan din ng mga bagong damit na magagamit nila sa mga misyon. Habang excited na ang dalawang magkapatid sa kung ano pa ang mga mangyayari, ang babae ay muling tinawag ang grupo sa isang kwarto. Ang Dokku Brothers ay namangha matapos nilang makita ang kwarto na puno ng napakaraming uri ng sandata. Habang kinokongrat sila ng babae, napag-utusan rin daw siya na pwedeng kunin ng grupo ang anumang mahiligan nila sa loob ng kwartong ito. Habang nag-iisip ang magkapatid kung ano ang kanilang kukunin, hindi naman nagtagal nang kunin nila ang lahat ng pwede nilang makuha, na ikinagulat naman ng babae na makita. Si Yuna ay napansin ang mga mamahaling patalim sa isang sulok. Siya ay nagbalak ito na kunin, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili dahil sa wala naman daw siyang naitulong sa nangyaring laban. Ang babae ay tinanong na kung anong gustong sandata ni Petro, ngunit ang ating bida ay kumuha ng ballpen at sinabing sapat na ito sa kanya habang iniisip na ito ang paboritong sandata niya noon. Mula sa kabilang linya ang babae ay tinawagan ng chairman na agad namang napansin ni Petro. Ilang sandali pa ang babae ay sinabing sasamahan niya na sila sa kwarto ng chairman na ikinatuwa naman ng magkapatid na malaman. Ang babae ay sinabing si Petro lang ang sinabihan ng chairman na gusto nitong makita, na ipinagtaka naman ng ating bida. Habang paakyat ang elevator, namangha ang babae sa napiling ballpen ni Petro, kaya naman sinabi nitong paborito niya ito noon. Ang dalawa ay nagkaroon ng awkward na pag-uusap hanggang sa makarating na lamang sila sa penthouse ng gusali. Matapos ihatid ng babae ang ating bida, ang chairman ay agad namang pinaalis ang babae. Ayon kay Yunchang natutuwa daw siyang makita ang binata. Habang kinakamusta ng chairman si Petro, tinanong niya rin naman si Yunchang na kung bakit siya nito ipinatawag. Si Yunchang ay nagsimulang lumapit sa ating bida at sinabing kamukhang kamukha nito si Petro na bigla namang ikinagulat ng ating bida. Matapos mapangiti ng ating bida, ang eksena ay nalipat sa nakaraan kung saan may kinukuryenteng lalaki. Ang isang lalaki ay tinanong na kung nasaan nga daw ba si Choi Yunchang. Ang Russian ay napatawa lamang
at sinabing isang paraan lang ang kailangan nilang gawin upang mailigtas nila ang batang si Yonchang, at ito ay walang iba kundi ang pagbigay ng missile na ginawa ng mga Korean at American. Habang sinasabi na papatayin nila si Yonchang kapag hindi nila ginawa ang kanilang gusto, ang chairman ng DEHA ay nagsimulang mataranta at sinabing ipadala nila ang mga elite special troops nila upang iligtas ang kanyang anak. Makalipas ang ilang oras, ang isang lalaki ay nakatanggap ng masamang balita. Habang nasa misyon ang ipinadalang mga tauhan, may isang kalaban ang naghanda para pasabugin ang sasakyan ng mga ipinadalang tauhan. Matapos malaman ang masamang balita, ang chairman ay sinabing wala na siyang pagpipilian. Mula sa simbahan ng Glory, ang chairman ng DEHA ay nagsimulang kumatok at sinabing may importante siyang sasabihin. Ang pari sa kabilang parte ay tinanong na kung ano ang problema ng lalaki, kaya naman sinabi nitong nakidnap ng mga Russian ang kanyang anak. Bilang kabayaran sa pagligtas ng kanyang anak, ang chairman ay handa daw na suportahan ang Glory Group sa loob ng 100 years sa pamamagitan ng kanyang kumpanya. Habang sinasabi ng chairman na ipadala ng pari ang 12 disciples nito sa misyon, ang pari ay sinabi namang huwag mag-alala ang lalaki dahil naaayon daw ang lahat sa plano ng kanilang Panginoon at sinabing magdasal na lang ang chairman. Ang eksena ay muling bumalik sa Russia kung saan ang ating bida ay papunta na para iligtas ang batang si Yonchang. Matapos mawalan ng malay ng bantay sa likod ng tren, ang ating bida ay tuluyan ng nakasakay sa sasakyan. Ang mga kalaban ay napansin si Petro at nagtaka na kung mag-isa nga lang daw ba ito na sinang-ayunan naman ng ating bida. Ang lalaki ay bigla na lang binaril sa ulo habang kumikilos na din ng mabilis si Petro. Dahil sa bilis ng ating bida, mabilis niya ring tinapos ang mga kalaban. Matapos mapabagsak ang mga kalaban, sinabi niyang sakto lang ang pagkaubos ng kanyang bala sa mga kalaban. Mula sa isang sulok ay may dumating at ginawang hostage ang batang si Yonchang. Habang sinasabing bitawan ni Petro ang kanyang baril, sinabi din naman ng lalaki na kilala niya ang ating bida bilang si Disciple Petro. Ang ating bida ay nagsalita ng Korean na agad namang napansin ng bata. Si Petro ay sinabing dumapa si Yonchang matapos niyang magbilang ng 3. Habang nagbibilang ang ating bida, ang Russian ay nagtaka kung ano nga daw ba ang pinagsasabi ni Petro. Matapos ang bilang na 3, siya ay bigla namang ibinato ang barya sa kanyang kamay na agad namang tumapos sa Russian na kalaban. Habang nagpapasalamat ang batang si Yonchang, napansin niya rin naman na isang Korean ang ating bida. Si Petro ay sinabing hindi siya nandito para iligtas ang bata dahil nandito lang daw siya para iligtas ang hinaharap ng DEHA. Matapos alukin na umuwi na sila ng batang si Yonchang, siya ay natuwa at naastigan sa ating bida. Mula sa kasalukuyan, si Yonchang ay nagpasalamat sa ating bida at sinabing kahit kailan ay hindi niya makakalimutan ang mukha ng kanyang tagapagligtas na si Petro. Habang nagugulat ang ating bida, sinabi rin naman ni Yonchang na malamang apo siya ni Petro. Matapos niyang kabahan na baka malaman ang kanyang katauhan, natuwa rin naman si Petro na makita muli ang bata na kanyang sinagip noon. Si Yonchang ay may gustong ibigay na regalo sa ating bida at sinabing kapareho ito ng model na ginagamit noon ni Petro. Matapos makita ang magandang motor, ipinaliwanag din naman ni Yonchang na ito ang pinakamagandang motor sa lahat ng mga motor. Habang namamangha si Yuna sa sasakyan, ang dalawang magkapatid ay gusto rin ng isa nito kapalit ng mga baril na kinuha nila ngunit hindi sila pinayagan ng babae. Matapos ibigay ang helmet kay Yuna, inalok na rin naman ito ni Petro upang umalis. Si Guangyu ay tumawag sa kanila at sinabing gusto silang makita ng mga taga-Glory. Ilang sandali pa, sila ay nasa biyahe na papunta sa lugar na napagkasunduang magkita. Matapos nilang makarating sa isang branch ng simbahan ng Glory, ang magkapatid ay nagsimula namang matuwa at sinasabing mahirap daw pala ang maging sikat matapos nilang talunin ang hinihinalang S-rank. Tinanong ni Petro na kung handa na nga daw bang pumasok ang dalaga, na kanya namang sinang-ayunan. Matapos nilang pumasok sa loob ng simbahan, ang dalaga ay nagsimulang mapanganga sa lugar. Habang nakikita ang isang tila normal na simbahan, iniisip ni Yuna na dito daw pala kinukuha ang revelations. Ang revelations na tinutukoy ay misyon na ibinibigay ng nakakataas para sa mga killer ng Glory. Habang nakapila ang mga tao para kumuha ng ostya, may papel ang kasabay nito na kanilang magiging misyon. Matapos makita ang proseso ng pagtanggap ng mga misyon, si Petro ay nalaman na ganito daw pala ibinibigay sa mga low-ranking ang kanilang mga misyon. Habang excited ang magkapatid sa kanilang magiging misyon, sila ay umaasa na malamang isang S-rank misyon ang kanilang matatanggap. Matapos makita ang nakasulat sa papel, sila ay nagtaka na kung ano nga daw ba ang ibig sabihin nito. Ang pari ng lugar ay agad nakilala ang dalawa at sinabing hindi sila nagbibigay ng misyon sa mga baguhan. Habang natutuwa ang magkapatid na kilala sila ng lalaki, sila ay inalok ng holy blood na kanila namang nagustuhan dahil sa mukha daw itong masarap. Ang likido ay bigla na lang ibinuhos kay Yong. Habang pinagtitripan nila ang magkapatid, tinanong din nila na kung masarap nga daw ba ang lasa nito.
Ang pari ay sinabi rin na kanina pa nila hinihintay ang grupo ng mga talunang D-rank. Si Yung ay nagsimulang kainin ang ostya at sinabing hindi kilala ng lalaki ang pinagtitripan nito. Habang pinag-iinitan ang grupo nila Petro, ang dalawang magkapatid ay nagsimulang maghanda sa parating na laban para labanan ang mga B-rank na killer. Ang dalawang B-rank ay tinanong na kung alam nga daw ba nila ang ibig sabihin ng pagiging D-rank. Si Yung ay agad nang sumugod at sinabing hindi lang pang D-rank ang kanilang kakayahan, habang si Jay naman ay sinabi rin na magiging S-rank sila at magiging disciple sa hinaharap. Ang dalawang magkapatid ay pinagtulungan ang isang B-rank, habang si Yuna naman ay abalang nanunood at pinagmamasdan ang laban. Matapos lumapag ng lalaki sa upuan, siya ay nagtaka din naman na kung saan nga daw ba napunta ang isa niyang kalaban. Ang kanyang paa ay bigla na lang hinawakan ni Yung na ikinagulat naman ng lalaki. Si Jay ay nagsimulang tumalon at naghanda ng bigay todo na atake. Matapos dumalak ng dugo, tinanong ng B-rank na kung pangarap nga daw ba ng dalawa ang maging katulad ni Petro. Ayon sa kanya, kapareho niya lang daw sila noon na gustong maging katulad ni Petro. Matapos matusok ang kamay ni Jay, si Yuna ay nag-umpisang kabahan para sa kanyang mga kasama. Habang nag-aalala para sa kanyang kapatid, siya ay bigla na lang din na sinapak. Si Yuna ay gustong tumulong sa dalawa, ngunit ang isang B-rank ay bigla namang lumapit kanila Petro at kinamusta ang dalawa. Habang binubugbog ng isang B-rank si Yung, ang B-rank na kasama naman nila Yuna ay sinabing buong buhay ang inalay nito para marating ang pagiging B-rank. Ang mga D-rank ay binubuo ng 300 plus na gumagawa ng mga ordinaryong misyon at tumatarget ng mga ordinaryong tao. Ang mga C-rank ay binubuo ng 200 na kinakalaban ang grupo ng mga gangster at iba pang katulad na grupo. Ang bilang ng mga B-rank ay 100 kung saan madalas silang magkaroon ng kalaban na kapwa killer sa ibang organisasyon. Ang mga A-rank ay may bilang na 36 kung saan pang national level na misyon ang kanilang tinatrabaho. Ayon sa lalaking B-rank, kailangan daw nilang ilaan ang kanilang buong buhay sa kanilang trabaho upang marating ang tuktok. Habang sinasabi kung gaano kahirap na marating ang pagiging S-rank, ang lalaki ay binanggit din naman ang 12 disciples. Ang bumubugbog kay Yung ay tinanong na kung gusto nga daw ba nito malaman kung paano maging disciple, na ipinagtaka naman Yung. Ang lalaki ay muling naghanda para sumuntok at pinatulog si Yung habang sinasabi na kailangan ulit nitong mabuhay upang marating ang pagiging disciple. Habang patuloy nilang minamaliit ang mga D-rank, si Yuna ay nag-alala para sa Dokko Brothers. Ang isang lalaki ay minaliit si Yuna at nakilala ito bilang dating tauhan ni Octopus. Ang ating bida ay nagsimulang kumilos at sinabing sumusobra na ang mga ito sa kanilang ginagawa. Habang mahigpit ang pagkakakapit ng ating bida, ang eksena ay nalipat sa nakaraan kung saan sinasabihan siya ni Jaewon na dapat hindi mag-stand out ang ating bida bilang baguhang killer. Dahil sa pagtalo nito sa A-rank na si Sangdo, malamang malaman daw ng ibang tao ang kanyang tunay na katauhan. Habang iniisip ng ating bida na kailangan niyang magkunwari, siya ay bigla na lang sinapak sa mukha ng hindi lumalaban na ipinag-alala naman ni Yuna. Ang lalaki ay bigla na lang natigilan, matapos makiusap ng ating bida na kailangan na nilang madala sa hospital ang kanyang mga kasama. Matapos ng kaduwagan na ipinakita ni Petro, ang lalaki ay nawalan na ng gana para magpatuloy, ngunit ito ay kinuha ang kanilang volunteer license bilang kapalit at sinabing kunin na lang nila ito kapag lumakas na talaga sila. Ilang sandali pa, ang grupo ni Petro ay tuluyan ng nakalabas. Si Yung ay nagsimulang magtaka sa mga nangyari. Nag-alala rin ang magkapatid dahil siguradong magagalit daw si Teacher Guang Yu sa kanila kapag nalaman nitong nawala ang kanilang lisensya. Si Yung ay nagsorry kanila Yuna at Petro dahil sa hindi daw nila nagawang maprotektahan silang dalawa. Habang umaastang leader ng grupo si Yung, ang ating bida ay inalok na din naman itong umalis at kumain sa labas. Habang nasa biyahe sila Petro, si Yuna ay tinanong ang binata na kung paano nga daw ba siya lalakas. Habang nagtataka si Petro sa gustong mangyari ng dalaga, si Yuna ay tinanong na kung ayos nga lang daw ba talaga sa binata na kinuha lang ng grupo ang kanilang volunteer ID. Matapos sumapit ng gabi ang eksena ay nalipat sa simbahan kung saan masaya ang dalawang B-rank na pinag-uusapan ang tungkol sa nangyari kanina. Si Jiang ay may napansin sa isang sulok at ito ay ang ating bida na nasa kanilang lugar. Habang tinatanong nila si Petro na kung gusto nga daw ba nitong mabugbog, siya ay tinanong din naman na kung bakit sumobra ang mga ito sa ginawa nila kanina. Habang nagsasalita si Jiang, ang ating bida ay nagsimulang tumayo at sinabing papakitaan niya sila ng kakayahan ng isang S-rank na disciple. Matapos marinig ang mga sinabi ng binata, ang lalaki ay nagtaka kung ano nga daw ba ang sinasabi ng ating bida at bigla na lang napatawa ng malakas. Si Johnny ay napansin na hindi alam ng binata kung paano tumatakbo ang kanilang mundo, kaya naman tinawag niya si Jung para gulpihin si Petro. Matapos niyang mapalingon sa kanyang kasama, napansin niyang hindi ito kumikibo. Mula sa point of view ni Jung, iniisip niyang isang high schooler lang ang ating bida na isang D-rank na killer.
Napansin niya ring rosaryo lang ang dala nito na may napakalaking opening sa kanyang katawan, ngunit hindi niya alam kung ano nga ba ang kanyang gagawin. Dahil sa mga nakakatakot na titig ng ating bida, nagtaka si Jung na kung anong klaseng tao nga daw ba si Petro. Si Johnny ay inasar si Jung at sinabi na mukhang natatakot ito sa isang binata, na agad namang itinanggi ni Jung. Matapos mapagtanto na isang binata na may nakakalokong tingin lang ang ating bida, siya ay binanggit ang tungkol sa unspoken rule nilang mga killer at ito daw ay tungkol sa pagpatay ng junior na nang-iinis sa kanilang mga senior. Matapos ibato ang hawak niyang aklat, si Jung ay alam nang sasanggahin ito ni Petro ng kanyang kamay at magbibigay sa kanya ng pagkakataon para makasuntok at madurog ang ribs ng ating bida. Si Jung ay nagpasyang tanggalan ng paningin si Petro, ngunit tanging siya lamang ang nagulat at nagawang maputol ang kanyang mga kamay gamit ang sandatang rosaryo ng ating bida. Habang kumakalat ang mga sinulid sa paligid, ang lugar ay nagsimulang mawasak. Matapos matanggalan ng ulo ang lalaki, siya ay bigla namang nagising sa kanyang halusinasyon at nagsimulang matakot sa ating bida. Si Johnny ay nagsimulang mainis dahil sa kung ano nga daw ba ang ginagawa ni Jung. Habang patuloy na kinakabahan, siya ay napagtantong hindi niya kayang talunin ang binata. Dahil sa mga ginawa niyang simulation para labanan ang ating bida, siya ay tuluyan ng namatay ng maraming beses at hindi malaman kung paano nga daw ba siya mananalo kay Petro. Dahil sa karanasan niya bilang killer sa loob ng maraming dekada, si Jung ay nagkaroon ng kakayahan na malaman kung mananalo nga daw ba siya sa isang tao bago pa sila maglaban. Habang pinagmamasdan niya ang binata, napansin niyang ibang level na ang kakayahan nito na hindi niya maaabot. Naalala ni Jung ang ginawa niyang pagsampal sa ating bida kanina, kaya naman mas lalo pa siyang kinabahan, na bigla namang ikinahingi niya agad ng tawad kay Petro. Ang ating bida ay nagsimulang hawakan ng mahinahon ang lalaki, at sinabing isang magandang skill para sa isang killer ang maramdaman ang kamatayan bago pa ito mangyari. Matapos niyang iparamdam kay Jung ang hindi pa nito naramdaman noon, ang ating bida ay nagpaalam na para umalis. Matapos niyang makalabas, maririnig din naman ang pagtataka ni Johnny na kung bakit nga daw ba hindi nila nilabanan ang ating bida. Si Petro ay may napansin, at ito ay si Jaewon na agad siyang pinuntahan dahil sa pag-aalala nito na baka matuklasan ang kanyang tunay na pagkatao. Ang ating bida ay sinabing huwag mag-alala si Jaewon na ipinagtaka naman ng dalaga. Ayon sa kanya, isang B-rank killer ang kanyang tinalo na nakaranas ng matinding kahihiyan at malamang hindi na magpatuloy sa pagiging killer. Dahil sa natalo lang ito ng isang 18 years old na binata, sigurado daw ang ating bida na hindi ito ipagkakalat ng lalaki. Si Jaewon ay napagtantong may punto ang sinabi ni Petro, kaya naman mukhang nag-alala lang daw siya sa wala. Hindi nagtagal ang ating bida ay tuluyan ng nakaalis, at ang eksena ay nalipat kung saan iniisip ng Dokgo Brothers na pinagalitan sila ni Guang Yu matapos malaman na nawala ang kanilang volunteer ID. Habang nag-iisip ng magiging palusot, sila ay bigla namang tinawag ni Jung na agad naman nilang ikinagulat na makita. Ang magkapatid ay patuloy nanginig sa kaba habang hinahamon ng laban si Jung, ngunit ito ay balak lang na ibalik ang kanilang volunteer ID. Habang natutuwa ang dalawa at nagpapasalamat kay Jung, ito ay napasulyap sa ating bida na abalang tinitignan ang school record ni Yuna. Napansin ni Jung na nakakatakot daw talaga ang binata, habang siya naman ay tuluyan na ding nagpaalam sa kanila. Matapos mapasa kanya ang ID ni Yuna, siya ay nagtaka na kung saan nga daw ba ito nagpunta. Ang eksena ay nalipat sa training hall, kung saan abala ang dalaga na nagsasanay habang inaalala ang mga naging laban noong mga nakaraan. Ang dalaga ay pilit inaalala ang lahat ng galaw at pilit gumagawa ng paraan para lumakas. Dahil sa walang progreso ang kanyang ginagawang pagsasanay, napasabi na lang siya ng walang kwenta ang kanyang ginagawa at nagsimulang mag-alala sa magiging kalagayan ng kanyang kapatid. Si Petro ay dumating at napatanong na kung ano nga daw ba ang sinasabi ni Yuna na walang kwenta at ibinalik na din ang kanyang ID. Ang dalaga ay ayaw kunin ang ID dahil sa wala daw siyang karapatan para kunin ito. Ang ating bida ay napansin ang kapatid nito sa litrato at pinangaralan ang dalaga sa pagpasok nito bilang killer. Si Yuna ay nagsimulang mainis kay Petro dahil sa hindi naman daw nito alam ang kanyang pinagdadaanan. Ang binata ay sinabing hindi niya alam ang lahat, ngunit alam niya daw na hindi totoong kapatid ni Yuna ang itinuturing nitong kapatid, na ikinagulat naman ng dalaga na kung paano nga daw ba ito nalaman ng ating bida. Tinanong ni Petro na kung ano nga daw ba ang nangyari sa kapatid ni Yuna. Ang batang lalaki ay inalok si Yuna para maglaro dahil sa magkapamilya naman daw sila nito, na agad namang itinanggi ng batang si Yuna at nainis sa batang lalaki na si Eugene. Si Yuna ay isang bata na iniwan lamang sa locker ng subway station, kaya naman wala siyang kinikilalang pamilya. Matapos masagip ang sanggol na si Yuna, siya ay ipinadala sa honor orphanage kung saan nagkaroon siya ng malungkot na kabataan at hindi nagbalak na makipagkaibigan sa iba dahil sa ayaw niya muling maramdaman ang muling maiwan. Sa pag-aakalang masaya ang pagiging mag-isa sa buhay,
siya ay bigla na lang nabaril sa kalagitnaan ng kanyang misyon at nagsimulang maubusan ng dugo. Habang may malay pa, siya ay naririnig din naman ang mga doktor na walang eksaktong dugo para kay Yuna, kaya naman pwede na daw nila itong itapon sa kung saan matapos niyang mamatay. Sa pag-aakalang katapusan na ng kanyang buhay, si Yuna ay muling nagising at nagtaka na kung bakit pa siya nananatiling buhay. Matapos niyang magkaroon ng sapat na lakas para lumabas, nalaman niyang biglaan na lang nawala si Eugene sa ampunan. Sa kanyang pag-aalala hinanap niya kung saan-saan si Eugene. Mula sa isang hospital si Eugene ay masaya namang malaman na gumaling na ang kanyang kapatid na si Yuna. Sa pag-aakalang mag-isa lamang siya, hindi niya napansin na lagi siyang binabantayan ng batang si Eugene. Habang pinag-uusapan ng dalawa kung gaano kamahal ang treatment na isinasagawa para lang mabuhay ang batang si Eugene, ang doktor ay nagpa siyang itigil na ang treatment ng bata at hayaan na lang itong mamatay. Si Yuna ay bigla na lang dumating at narinig ang pinag-uusapan ng dalawa. Nakiusap rin siya na huwag nilang itapon na lang sa kung saan si Eugene. Dahil sa tuluyan ng bumalik ang lakas ni Yuna, siya ay nagpa siyang tumanggap ng mas marami pang misyon kesa sa dati para mabayaran ang panggamot ni Eugene. Sa unang pagkakataon si Yuna ay nagkaroon ng kapatid na rason kung bakit kailangan niyang magpatuloy para mabuhay. Mula sa kasalukuyan, si Yuna ay walang pakialam kung hindi sila tunay na magkapatid ni Eugene dahil handa siyang gawin ang lahat para sa kanya. Si Petro ay napansin na nakakaistorbo na siya sa buhay ni Yuna, kaya naman nagpaalam na ito para umalis at makapagsanay na muli ang dalaga. Si Yuna ay biglang tinawag si Petro at sinabing siya ang pinakamalakas na taong nakilala niya. Matapos pigilan ang pag-alis ng ating bida, siya ay nakiusap rin naman na tulungan siya ng binata kung paano siya lalakas. Dahil sa pagtitig ng ating bida, siya ay nagsisi na kung bakit nga daw ba siya bigla ang humihingi ng tulong sa binata. Si Yuna ay gustong linawin ang kanyang sinabi, at sinabing gusto niyang maging master si Petro. Habang nagiging awkward ang kanilang usapan, si Yuna ay nagpa siyang magiging ayos lang siya nang kahit siya lang mag-isa, ngunit ang ating bida naman ay sinabing plano niyang tanggapin bilang estudyante ang dalaga. Si Yuna ay bigla na lang natuwa at nagsimulang sumipsip sa ating bida, ngunit si Petro ay sinabing nakakadiring isipin na estudyante niya ang dalaga. Si Petro ay nagsimulang i-criticize ang pagiging mahina ni Yuna at ang ugali nitong hindi bagay sa isang killer. Sa kabila ng mga panlalait niya kay Yuna, si Petro ay napansin na may pambihirang mata ang dalaga para sa isang killer. Ang binata ay binanggit noong una niyang mapansin ang abilidad ni Yuna, dahil sa kalagitnaan ng laban ay hindi nito inaalis ang kanyang paningin sa mga nangyayari sa laban at tila ba sinusubukan nitong gayahin ang mga teknik ng mga naglalaban. Dahil sa ginagawang pagpuri ni Petro sa magagandang mata ng dalaga, ito ay bigla namang namula habang nagsusungit. Ang ating bida ay nagsimulang maglabas ng isang bagay habang sinasabi na ito lamang ang nag-iisang sandata na babagay kay Yuna na mas lalo nitong ikalalakas. Kumpiyansa ding sinabi ni Petro na madali lang itong matututunan ng dalaga na tuluyang magta-transform sa kanya bilang tunay na killer. Matapos pagmasdan ang sandata, ang eksena ay nalipat sa Dokko Brothers na masaya sa 1 million won na natatanggap nila tuwing linggo sa pagiging opisyal na killer. Naging excited din sila dahil siguradong mas malaki daw ang kanilang matatanggap kapag tuluyan na silang naging disciples. Ang ating bida ay inalala din naman ang kanyang nakaraan at sinasabing walang pakialam ang 12 disciples sa pera dahil sa kaya daw ng mga ito na kunin ang anumang gustuhin nila. Habang nagtataka kung anong gagawin niya sa perang ito, tinanong ni Petro na kung nasaan nga daw ba si Yuna. Ayon sa magkapatid malamang nasa part-time job niya na naman daw ito. Ayon sa kanila may part-time job si Yuna kung saan kailangan niyang linisin ang crime scene. Hindi daw nagtagal ang magkapatid sa trabahong ito dahil sa lagi na lang may nagkalat na laman loob sa lugar. Habang nagtataka ang magkapatid kung bakit ito ginagawa ni Yuna matapos nitong maging opisyal na killer, ang dalaga ay masaya namang pinagmamasdan ang litrato nila ni Eugene. Ang magkapatid na Dokgo ay binanggit rin ang tungkol sa pagkain nito ng madami sa school. Dahil sa libre ang mga pagkain malamang madami na daw naipon na pera ang dalaga sa pagiging masipag nitong magtrabaho. Habang pinapayuhan niyong ang ating bida tungkol sa paggastos ng pera, si Petro ay napansin na mukhang naisekreto ni Yuna ang tungkol sa sinusuportahan nitong kapatid. Ang magkapatid ay nakatanggap ng mensahe mula kay Yuna, nagtaka din sila na kung bakit kailangan nito ng scarf sa init ng panahon. Ang eksena ay nalipat sa planta ng yelo, kung saan nagsimulang manginig sa lamig ang magkapatid at nagreklamo sa pagiging bossy ng dalaga. Habang nilalait sila ni Yuna sa pagiging pulubi ng dalawa noong nakaraang linggo, tinanong nila kung ano nga daw ba ang ginagawa ni Yuna sa lugar na ito. Si Yuna ay sinabing nagsasanay siya dito, habang ang dalawa naman ay nagtaka na kung binabasag nga daw ba ni Yuna ang mga yelo gamit ang kanyang kamay. Ang dalaga ay ipinakita ang bago niyang sandata at sinabing ito ang kanyang ginagamit sa pagsasanay.
Mula sa nakaraan, si Yuna ay nagtaka sa bagay na ibinigay ni Petro, kaya naman sinabi niyang dart rope ang tawag sa sandatang ito. Habang ipinapaliwanag na ang sandatang ito ay nagmula pa sa traditional wushu, nakadepende rin daw ang lakas ng sandatang ito sa taong kumokontrol nito. Maliban sa pagiging mabilis at malakas ng sandatang ito, madali lang din daw itong itago para masurpresa ang mga kalaban. Habang sinasabi ng Doku Brothers na mas magandang gumamit na lang ng baril, ang sandata ay sinubukan din iyong at sinabing one shot one kill kung gagamit na lang si Yuna ng pistol. Ang dalaga ay sumang-ayon sa sinabi ng magkapatid, habang sa nakaraan naman ay sinabi ni Petro na may kahinaan ang baril dahil kailangan pa nitong magpaputok ng 5 bala para makapatay ng 5. Mula sa kasalukuyan, si Yuna ay sinubukang pakitaan ang Doku Brothers at nagawang mabasag ang maraming bilang ng bloke ng yelo na kanila namang ikinagulat at nagtaka kung paano ito nangyari. Ang dalawa ay nagsimulang mainggit sa kakayahang ipinakita ni Yuna, kaya naman nag-umpisa na silang mag-order ng kaparehong sandata para makapagsanay. Matapos dumating ng killer na may-ari ng lugar, si Yuna ay sinabing aalis na siya matapos maglinis ng kanyang kalat. Ang lalaki ay sinabing huwag nang mag-abala ang dalaga sa paglilinis dahil may mga tauhan naman daw siya para dito. Ayon kay Bingsu, marami na daw ang pumupuntang killer dito para magsanay, ngunit si Yuna lang daw ang may pinakamaraming nabasag na yelo sa isang araw. Ang dalaga ay naghanda ng magbayad sa paggamit ng lugar, ngunit tinanggihan ito ni Bingsu. Ayon sa kanya, pumunta na daw ang kaibigan nito kanina para magbayad para sa kanya ng 1 million won. Na ipinagtaka naman ni Yuna, si Bingsu ay may ibinigay din sa dalaga at sinabing ipinabibigay ito ng kanyang kaibigan. Matapos mapagtanto ni Yuna na si Petro ang may kagagawan nito, siya ay tuluyan na din namang nakalabas. Ang dalaga ay gustong magpasalamat sa ating bida, ngunit hindi nito alam ang kanyang itetext. Ilang sandali pa, si Yuna ay nagpa siyang tawagan si Petro. Imbes na magpasalamat, siya ay tinanong ang ating bida na kung ano nga daw ba ang magiging pananghalian nila bukas sa eskwelahan. Mula sa kabilang linya, kinongrats ng ating bida ang pagkakaroon nito ng totoong sandata para sa kanya. Habang nagsasanay ang Doku Brothers ng dart rope, ang ating bida ay paalis na din naman matapos nitong pagmasdan ang isang aklat. Mula rito makikitang isang magaling na rhythmic gymnast si Yuna, kaya naman naging madali na lang sa kanya na na-master ang sandata nitong dart rope. Ang eksena ay nalipat sa ibang lugar kung saan nagwawala si Sangdo at pinapatay ang mga taong lumalapit sa kanya. Minaliit niya din ang mga kalaban at sinabing hindi siya kayang patayin ng mga C-rank at B-rank na killer. Mula sa isang sulok ay may nagsabing nakakairita ang mga sinasabi ni Sangdo at sinabing mukhang kailangan na ng isang disipo para pakalmahin ang nagwawalang si Sangdo. Matapos makarating ng lalaki sa harapan ni Sangdo, siya ay bigla na lang natulala at nabitawan ang kanyang sandata. Ang lalaki ay nabalitaang mahilig sa pustahan si Sangdo, kaya naman gumawa daw ito ng pustahan sa pagitan nilang dalawa. Ang patalim ni Sangdo ay muling ibinalik ng lalaki, habang binabanggit na dati na daw itong muntikan ng maging S-rank at disciple. Ang lalaki ay tinanong rin si Sangdo na kung sa tingin niya daw ba nito ay may pag-asa siyang manalo sa isang tunay na disciple. Habang nauutal, si Sangdo ay nakilala ang lalaki bilang si Disciple Nathaniel. Mula sa hospital, ang isang bata ay umiiyak dahil sa ayaw niyang maturukan ng bakuna. Habang pinagtatawanan ng magkapatid ang umiiyak na bata, sila ay bigla din namang kinabahan matapos malaman na kailangan din nilang turukan ng karayom upang makuhanan ng dugo. Matapos maging opisyal na killer ng Glory, sila ay kailangan dumaan sa physical examination sa hospital na pinapatakbo ng Glory. Ang ating bida ay napansin na maayos ang nagiging takbo ng proseso, ngunit ang kanyang pinakababahala ay ang pagkuha ng kanilang dugo. Dahil sa hindi nagbabago ang kanilang DNA kahit na tumanda pa sila, ito ang tanging pinanghahawakan ng Glory upang makilala nila ang kanilang mga killer. Nagsisilbi din itong gapos upang mahanap nila ang isang killer kung nag-traitor ito sa kanila. Habang kinukuhanan siya ng dugo, iniisip ng ating bida na hindi magtatagal ay malalaman ng Glory na magkapareho sila ng DNA ng matandang si Petro at tuluyan ng malalaman ang kanyang katauhan. Ang eksena ay nalipat kay Jaewon na nagtaka sa ginawa ng ating bida. Kaya naman muli niyang sinabi na kinuhanan siya ng dugo ng Glory, na ikinainis namang malaman ni Jaewon. Habang sinasabi na ipinaalam lamang ni Petro ang kanyang katauhan, siya ay sinabi rin naman na magandang ideya ang sinabi ni Karen. Ayon sa ating bida, may plano na raw kung paano niya ililigaw ang mga naghahabol sa kanya, na ipinagtaka naman ni Jaewon na kung ano ito. Si Petro ay kumpiyansang sinabi na bobombahin niya ang hospital, na muling ikinainis ni Jaewon na marinig. Habang sinasabihan niyang baliw ang binata, ito ay sinabi rin naman na alam niyang nasa lugar na ito ang isa sa mga kayamanan ng Glory. Sa unang tingin isang ordinaryong hospital lamang ang lugar, ngunit dito isinasagawa ang ibang pagpatay at ginagamot ang mga may enduring killers. Sa madaling salita, ang hospital na ito ay pinapatakbo ng mga tauhang killers.
Si Petro ay sinabing nakatago dito ang kanyang DNA kaya naman kailangan niyang pasabugin ito para mabura ang ebidensya ng kanyang DNA. Si Jiwon ay naintindihan ang ibig sabihin ng ating bida, ngunit tinanong niya rin ito na kung kilala niya nga daw ba ang nagbabantay sa hospital na ito. Matapos banggitin ang pangalan ni Disciple Nathaniel, sinabi niya na hindi na tao ang nilalang na ito. Si codename Disciple Nathaniel ay isang full-time na doktor. Isang araw gumawa ito ng karumal-dumal na operasyon at nagsimulang magtago mula sa mga otoridad. Makalipas ang 4 na taon na pagtatago, ang eksena ay nalipat sa Brazil kung saan may pulis na pinuntahan ang inireport sa kanilang stasyon. Matapos makita ang mga sinampay, siya ay inakalang napagtripan lamang ang kanilang stasyon. Matapos niyang magulat sa kanyang nakita, bigla na lang siyang nawalan ng kontrol at nabangga dahil ang inakala niyang sinampay na damit ay mga bangkay ng tao. Matapos i-report ang mga nakita, ang Special Force ay nagsimulang i-raid ang lugar. Ang isang sundalo ay napansin ang malakas na amoy ng pulbura at napagtantong may nangyaring barilan sa lugar. Siya ay bigla na lang nagulat matapos makita ang mga baril na puro na lang baliko. Nagtaka rin ang grupo na kung anong klaseng tao nga daw ba ang nandito sa lugar. Ang isang sundalo ay nakaramdam ng hindi maganda sa lugar, kaya naman sinabi niyang umatras na sila at magtawag pa ng backup. Ang kapitan ay bigla na lang nagulat dahil ang kanyang kasamahan ay bigla na lang hinila mula sa madilim na sulok. Habang nagtataka sa mga nangyayari at tinatawag ang kanyang kasama, may biglang nagsalita sa madilim na sulok at may ibinatong bagay papunta sa sundalo. Matapos mapansin ang combat shoes ng kanyang kasamahan, siya ay tuluyan na din namang nakita ang iba pang bangkay at si Nathaniel na tila baliw at gusto pang pumatay ng malalakas na tao. Habang bumabaril ang sundalo, ang ating bida ay nalaman na din naman ang artikulo tungkol sa pinaggagawa noon ni Nathaniel. Si Jiwon ay sinabing naghirap siya para lang makuha ang impormasyon tungkol kay Nathaniel, habang ang ating bida naman ay nagtaka na kung kaya nga daw ba talaga ng isang tao ang mabaliko ang isang baril. Ang dalaga ay sinabing nanggaling sa confidential files ng gobyerno ang impormasyon, kaya naman siguradong hindi daw peke ang kakayahan ni Nathaniel. Habang binabalaan ni Jiwon ang ating bida tungkol kay Nathaniel, ang ating bida ay nagpasalamat na lang din naman sa impormasyon ni Jiwon. Dahil sa dalaga nagkaroon na rin daw ng ideya si Petro kung paano papasukin ang hospital. Si Jiwon ay wala nang nagawa para pigilan ang ating bida, habang si Petro naman ay sinabing huwag itong mag-alala para sa kanya. Ang ating bida ay may hiniram na bagay kay Jiwon at ang eksena ay bigla na lang nalipat sa isang billboard kung saan ipinaalam ni Petro ang kanyang pagbisita kay Nathaniel. Ang isang lalaki ay hinak ang server ng Glory para lang ipalabas ang advertisement. Tinanong niya rin na kung magiging ayos nga lang daw ba talaga ang lahat. Hindi rin daw makapaniwala ang lalaki na itataya ni Jiwon ang buhay nito sa isang 19 years old na binata. Habang pinagmamasdan ni Jiwon ang ating bida, siya ay iniisip na padalos-dalos si Petro sa mga desisyon nito, ngunit sa loob ng 50 years ay wala pa daw misyon na pumalpak ang ating bida. Mula sa hospital, ang mga killer ay nagtipon at nalaman na din ang lumabas na balita tungkol sa pagpunta ni Petro para kay Nathaniel. Habang nag-aalala ang ibang D-rank at C-rank killer na kung paano nila huhulihin ang katulad ni Petro, ang isang lalaki ay sinabi rin naman na tagabantay lang sila ng mga mangyayari dahil may mga A at B rank naman na daw sa lugar na ito. Sa kanilang buong career bihira daw na makakita ang katulad nila ng mga A at S rank, kaya naman nakakapanabik daw ang mangyayaring laban ng dalawang disipo kapag nagkataon. Ang isang lalaki ay nagtaka kung sino nga daw ba kaya sa dalawa ang mananalo, kaya naman sinabi ng kasamahan nito na si Nathaniel ang mananalo dahil sa katandaan ni Petro at sa cancer na sakit nito. Mula sa isang sulok may nagsabing mananalo si Petro at ito ay walang iba kundi ang dalawang number 1 fan ng ating bida na Dokko Brothers. Habang patuloy nilang pinagtatalunan kung sino nga ba ang mananalo sa dalawa, ang ating bida ay tahimik lang naman na nakikinig sa mga usapan. Ang isang A-rank ay nagsimulang sabihan ang iba niyang kasamahan na huwag labanan si Petro kapag nakita nila ito. Gamitin na lang daw nila ang mga emergency comms sa lugar upang i-report ang kanilang lokasyon upang mabackupan agad sila ng mga A-rank. Habang patuloy nakikinig si Petro sa mga plano, siya ay napangiti na lamang habang natutuwa sa mga nangyayari. Matapos kumilos ng lahat para hanapin si Petro, ang ating bida ay nagsimula na din namang kumilos. Ang eksena ay nalipat kung saan naliligo ang grupo ng mga lalaki at pinag-uusapan ang tungkol sa pagdududa ng karamihan sa kakayahan ng bago nilang boss. Habang patuloy minamaliit ng matandang lalaki ang kanilang bagong boss, ang isang lalaki ay tinanong din naman ang opinyon nito kay Petro dahil siguradong siya lang daw ang nakakaalam kung gaano kagaling ang ating bida. Ang matandang lalaki ay sinabihan ang kanilang boss na parang bata na huwag nang palagan si Petro kung hindi naman daw nito kayang hulihin ang ating bida. Ang boss ay humingi ng pasensya, ngunit bigla niya nalang nilunod ang lalaki
at sinabing nasagad na siya sa mga sinasabi nito. Ang eksena ay nalipat sa ating bida kung saan binala niya ang leeg ng isang lalaki at tuluyang bumagsak. Dahil sa nangyari ang lalaki ay nakaramdam ng kaginhawahan at tinanong ang ating bida na kung saan nga daw ba nito natutunan ang kanyang teknik kaya naman sinabi ni Petro na normal lang ito sa kanyang trabaho bilang doktor. Tinanong ng ating bida na kung kilala nga daw ba ng lalaki ang doktor na si Yunil ngunit sinabi nitong wala siyang idea. Habang naglalakad, si Petro ay iniisip din naman na kailangan niyang mahanap agad si Nathaniel. Habang ipinapakita ang ID ni Yunil, si Petro ay iniisip naman na siguradong nandito lang sa hospital si Nathaniel. Mula sa isang sulok, dumating ang Docco Brothers na nagtataka kung anong ginagawa ng ating bida. Si Petro ay napansin na si Yung ang nakaupo kahit na si Jay naman ang may kunwaring injury sa paa. Tinanong niya na din na kung nasaan nga daw ba si Yuna. Si Yung ay ipinagmalaki na mas magaling sila kay Yuna kaya naman hindi daw ito imbitado sa kanilang misyon. Habang sinasabi na naglilibot sila sa lugar para mahanap si Petro, sinabihan din naman nila ang ating bida na mag-report sa kanila kapag may nakita itong kahina-hinala na sinang-ayunan na lang naman ni Petro. Hindi nagtagal si Yung ay tuluyan na daw na nakita si Petro. Ang magkapatid ay napansin na magkamukha ang nasa litrato na ipinagtaka naman ng ating bida na kung paano niya naging kamukha ang matandang ito. Ang magkapatid ay inalok ng tulong ang ating bida para makatakas ng ligtas ngunit ang matanda ay nagtataka lamang sa ginagawa ng dalawa. Ang babae ay lumapit kay Petro at tinanong na kung kailangan nga daw ba nila ng syringe para kunan ang dugo ng matanda. Ang ating bida ay sinabing nakuhanan na nila ng dugo ang matanda at napagtantong nag-umpisa na ang paghahanap nila kay Petro. Habang kinukuhanan ng mga empleyado ng dugo ang mga matatanda sa paligid, ang magkapatid ay patuloy na nag-aalok ng tulong sa matanda para makatakas sa lugar. Si Yung ay bigla na lang nabangga ng isang dalaga na agad niya namang ikinagalit. Matapos mapagtantong si Yuna ang nakabangga, tinanong ni Yung na kung ano nga daw ba ang ginagawa ng mahinang dalaga dito. Si Yuna ay nauutal namang sinabi na nandito ang kanyang kapatid. Bigla na lang din siyang napatakbo palayo na kanila namang ipinagtaka. Habang nagtataka si Petro na kung ano nga daw ba ang ginagawa dito ni Yuna, si Jaewon ay sinabing wala itong oras para mag-alala sa kanyang kasamahan. Habang pinagmamasdan ng bulag na dalaga ang screen, napansin niyang walang alam ang ibang empleyado kung saan nga daw ba nagtatago si Nathaniel. Habang nag-iisip ang ating bida na kung paano niya mahahanap si Nathaniel, si Petro ay napansin ang lalaki sa isang sulok, ngunit ang lalaki ay bigla na lang nainis sa ating bida at sinabing baka mapatay niya ito sa kakatitig ng isang derangk sa kanya. Si Petro ay agad humingi ng pasensya habang sinasabi niya kay Jaewon na nakahanap na siya ng paraan upang mapalabas si Nathaniel. Sinabihan niya rin si Jaewon na ihanda na nito ang dapat niyang gawin na sinang-ayunan na lang naman ng dalaga. Matapos maghugas ng mabuti ng ating bida, ito ay bigla na lang din pumasok sa operating room kung nasaan si Rodrigo. Nagtaka din ang lalaki na kung sino nga ba ang dumating. Nagpakilala ang ating bida at sinabing siya ang oopera sa lalaki. Si Rodrigo ay napagtantong ito ang binatang derangk kanina. Tinanong ni Petro na kung saan nga daw ba nagtatago si Nathaniel, na ipinagtaka naman ni Rodrigo na kung ba't hinahanap ng isang derangk ang isang disipo. Matapos i-expose ng ating bida ang kanyang katauhan, siya ay bigla na lang sumugod para patayin ang lalaki, na ikinatuwa din naman ni Rodrigo dahil kanina pa daw siya naboboring at gustong nang makapatay. Ilang sandali pa, ang isang lalaki ay mabilis na tumatakbo at nag-report kay Nathaniel. Habang pinapanood ang nakuna ng kanilang security camera, si Nathaniel ay bigla na lang napangiti sa napanood. Matapos niyang mapanood ang nangyaring laban ng dalawa, si Nathaniel ay napansin na inabot ng 10 segundo ang ating bida para tapusin ang isang B-rank. Mula sa video siya ay nakita ding nagtanggal ng face mask ang killer at napansin na ito ay walang iba kundi si Petro. Tinanong ni Nathaniel na kung saan nga daw ba papunta si Petro, kaya naman sinabi ng lalaki na inaalam pa ng kanilang security team kung nasaan ang ating bida. Ang lalaki ay kinakabahan din sinabi na bigla na lang daw na-delete ang iba pa nilang footage nang hindi nila namamalayan. Habang nasa loob ng isang kapsul ang katawan ni Sangdo, ang ibang mga kalalakihan ay nandito rin sa lugar. Habang sinasabi na balak niya ring ilagay ang ating bida sa kapsul, makikita rin naman ang napakaraming kapsul sa lugar. Mula sa footage ang mukha ng binatang si Petro ay inedit nila Jaewon para maging kamukha ng matandang si Petro. Sa opinyon ni Kim na kasamahan ni Jaewon, kamukhang-kamukha daw talaga ito ng matandang si Petro. Matapos ang isinagawa nilang plano, sila ay umaasang hindi magtatagal at lalabas na si Nathaniel. Ang eksena ay nalipat sa ibang lugar ng hospital, kung saan kumakain si Yuna mula rito. Si Yuna ay nakatanggap ng text mula sa hospital at sinabing gusto siyang makita ni Nathaniel. Ang dalaga ay nag-alala din naman at napaisip na kung alam na nga daw ba nito ang nangyari noong nakaraan.
Habang iniisip na kailangan niyang umiwas sa ating bida upang makaiwas sa panghihinala, si Petro ay bigla na lang dumating na ikinagulat naman ni Yuna. Si Yuna ay nagpalusot tungkol sa kanyang pamilya at gusto nang umalis, ngunit si Petro ay pinanatili ang dalaga at sinabing gusto niya itong makasabay na kumain. Si Petro ay inalok ng pagkain si Yuna, ngunit ang dalaga ay kinuha ang pagkain ng binata at sinabing lumayo na ito sa kanya. Ang dalawa ay sabay kumain habang sinasabi ni Yuna na kakain lang siya ng isa at agad nang aalis. Makalipas ang ilang minuto si Yuna ay tuluyan nang naubos ang dalang pagkain ni Petro. Tinanong niya din na kung ano nga daw ba ang dahilan ng ating bida kung bakit ito nandito sa hospital. Matapos ang nangyaring insidente noong nakaraan kay Octopus napansin ni Yuna na konektado ang ating bida kay Petro. Dahil sa tama nito ng baril sa delikadong parte ng katawan, si Yuna ay sinabi sa binata na malamang patay na ang matandang si Petro. Ang ating bida ay sinabing may hinahanap siya. Dahil sa dating tauhan ni Octopus si Yuna, si Petro ay naghinala na malamang nakita na nito noon si Nathaniel. Ipinakita ng ating bida ang litrato ni Nathaniel at tinanong na kung ito nga daw ba si Nathaniel. Si Petro ay nalaman din daw na hindi kasama sa misyon si Yuna, kaya naman malamang pinatawag daw ito ni Nathaniel para makita siya. Ang dalaga ay sinabi din naman na hindi si Nathaniel ang nasa litrato. Habang sinasabi ang tunay na katauhan ni Nathaniel, may bigla na lang tumawag kay Yuna. Habang pinagmamasdan ang parating na mga tauhan, ang dalaga ay bigla na lang nanginig sa kaba. Matapos makita ang kakaibang aura ng lalaking dumating, si Petro ay napagtanto na din namang tuluyan niya nang nahanap si Nathaniel.